Si Chitose ay isang alpha gigachad na kinasusuklaman ng kanyang mga kaklase dahil sa pagiging chick magnet kahit ayaw niya ng girlfriend. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magsimulang umamin sa kanya ang mga pinakasikat na babae sa paaralan. Kaya, nagpasya siyang bumigay at makipagsesyon sa lahat. Nagsimula ang kwento habang naglalakad si Chitose papunta sa kanyang paaralan habang nagbabasa ng mga hate comments tungkol sa kanyang sarili sa isang anonymous server. Hindi niya maintindihan kung bakit tinatawag siyang talunan at playboy ng mga tao dahil lang sa gwapo siya. Nang sandaling iyon, binati siya ng kanyang bestie na si Yowa, na isang certified baddie, at sinabihan siyang huwag pansinin ang mga haters. Pagdating sa paaralan, nakita ni Chitose ang iba pang mga babae at lalaki sa kanyang tinatawag na harem, kabilang ang pinakasikat na bombshell ng paaralan na si Yoko, na tuwang-tuwa dahil sila ni Chitose ay nasa iisang klase rin ngayong taon. Nang araw na iyon, napili si Chitose bilang kinatawan ng klase salamat sa kanyang hukbo ng mga tagahanga at masayang tinanggap ang papel. Matapos gugulin ang buong araw na pinagmamasdan ng kanyang mga kaibigan, palihim na umakyat si Chitose sa rooftop para sa kaunting kapayapaan ngunit nadatnan niya roon ang kanyang homeroom teacher na si Kuranosuke. Ipinakita sa kanya ni Kuranosuke ang isang larawan ng isang kaklase na nagngangalang Kinta at sinabihan siyang ibalik ito, ipinaliwanag na hindi siya pumapasok sa paaralan ng ilang buwan. Naiinis si Chitose dahil ang alam lang niya tungkol kay Kinta ay isa siyang creepy na tao, ngunit kalaunan ay pumayag siya dahil sa kanyang hilig na magpasaya ng mga tao. Kinabukasan, nakipagtulungan si Chitose kay Yowa upang ibalik si Kinta sa paaralan. Habang nagmomotor ang dalawa papunta sa kanyang bahay, sinubukan ni Yowa ang kanyang makakaya upang i-reach siya sa pamamagitan ng pagbanggit kung gaano kalaki ang kanyang likod. Pero hindi masyadong pinansin ni Chitose ang komento dahil abala siya sa pag-iisip kung kailan pipindutan ang preno at damhin ang mga asset nito sa kanyang likuran. Nang makarating sila sa bahay ni Kinta, sinubukan ng dalawa na kumbansihin siyang kausapin sila ngunit tinawag ni Kinta si Chitose na isang lalaking babero at si Yowa naman ang kanyang walang kwentang side girl. Bagamat nag-aalab sa galit, sinabi ni Chitose kay Kinta na gusto lang niya ang kanyang ekspertong opinyon sa ilang comics, pero hindi ito pinaniwalaan ni Kinta dahil ang mga gigachad tulad ni Chitose ay laging may tunay na mga babae na mapupuntahan. Matapos ang nabigong pagtatangka na ito, isinama ni Chitose si Yoko sa pag-asang ang kanyang mga extra-large asset ang magtatakda ng kasunduan, ngunit ang ginawa lang niya ay subukang makakuha ng puntos kasama ito sa pamamagitan ng pagyakap dito mula sa likuran sa motor at pagpapatikim dito ng mga mahahalagang gamit nito. Pagdating nila sa bahay ni Kinta, nagpakilala si Yoko bilang therapist niya para sa araw na iyon, ngunit tinawag siya ni Kinta na numero unong babae ni Chitose at sinabihan itong umalis. Naniniwala siyang nandito lang ito dahil gusto niyang tulungan si Chitose at mapataas ang listahan ng mga kasintahan nito, at hindi ito itinanggi ni Yoko. Sa halip, hula niya ay nag-aalburuto si Kinta dahil tinanggihan siya ng isang sikat na babae, na tumama sa bullseye, at sa wakas ay naunawaan ni Chitose kung bakit ganoon na lang ka-hater si Kinta dahil lang sa sikat sila. Pagkatapos ay sinabihan niya si Yoko na bumaba at kumuha ng baseball bat para basagin ang pinto ng balkonahe ni Kinta, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay umupo si Chitose sa harap niya at nag-alok na makinig sa kanyang kwento ng pag-ibig ng libre. Kaya, sa wakas ay sumuko na si Kinta sa paglalaro ng hard to get at nagsalita. Tinatawag niya si Chitose at ang mga sikat na taong katulad niya na mga arrogant na minamaliit ang mga loner na tulad niya dahil lang sa biniyayaan sila ng maayos na mukha at matipunong katawan. Dagdag pa niya na hinuhusgahan nila siya bago pa man nila siya makilala. Habang nakikinig si Chitose, hinuhusgahan siya ng husto. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kahit na mukhang gifted sila, maraming trabaho ang ginagawa nila sa likod ng mga eksena. Halimbawa, maganda si Yoko dahil inaalagaan nito ang kanyang balat at buhok. Ipinaliwanag ni Chitose na kaya niya itong gawin pati na rin ang kailangan niya ay epektibong komunikasyon. Pagkatapos ay binanggit ni Chitose ang mga light novel na binabasa ni Kinta, ngunit naniniwala si Kinta na nagsisinungaling siya dahil walang paraan na ang isang alpha male na tulad niya ay makaka-relate sa talunang bida na kanyang inaasahan. Gayunpaman, pinatunayan ni Chitose na mali siya sa pamamagitan ng perpektong pagbubuod ng isa sa kanyang mga paboritong nobela, na naging dahilan upang maging tagahanga niya si Kinta.
Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit niya babasahin ang isang malawak na serye para lamang patunayan ang isang punto. Kaya, ipinaliwanag ni Chitose na ayaw niya kapag hinuhusgahan siya ng iba nang hindi siya kilala. Parang personal na pag-atake ang tumama kay Quinta, at mas lalo lang itong pinalala ni Chitose nang ipaalala niya kay Quinta na hindi siya ang gumawa sa kanya bilang kaaway, kundi si Quinta ang humatol sa kanya at nagkimkim ng sama ng loob kahit na wala naman siyang ginawang masama sa kanya. Habang nananatiling tahimik dahil sa kahihiyan, sinimulan ni Chitose ang pagkukwento tungkol sa isang batang gifted na ipinanganak na may gwapong hitsura, nag-aral ng mabuti, at nagsanay ng mabuti para maging isang atleta. Gayunpaman, sa halip na handgun siya, sinimulan siyang kamuhian ng mga tao, at pinapuna siya hanggang sa dulo ng mundo kung makakagawa siya ng isang maliit na pagkakamali. Kalaunan, ang lalaki ay nagsimulang mabaigo ng kusa. Gayunpaman, hindi nito naalis ang mga napupuot, bagkus ay pinalala pa nito ang kritisismo. Doon napansin ng kanyang guro at sinabi sa kanya na ang mga ipinanganak na gifted ay may tungkuling pangalagaan ang mga tao. Nakatulong ang pampasiglang ito, at tumigil ang lalaki sa pagpapakahirap sa sarili para sa iba dahil naniniwala siyang karapat-dapat siyang mamuhay sa isang lugar kung saan walang sino man ang maaaring humawak sa kanya, parang nag-iisang buwan sa gabi. Ang nakakaiyak na kwentong ito ay nagpaisip kay Quinta na masyado niyang hinusgahan si Chitose. Gayunpaman, iginiit pa rin ng talunang ito na madali lang para kay Chitose at sa kanyang barkada. Dahil dito, nagtatanong si Chitose kung ang pagtawag sa kanya ng isang playboy at babero sa lahat ng oras ng mga taong hindi man lang siya kilala ay parang panalo para sa kanya. Ikinakatwiran ni Quinta na nakukuha pa rin niya ang lahat ng magagandang babae, ngunit sinabi ni Chitose na kahit na laging nakapaligid sa kanya ang mga babae, ang kabaligtaran ay kailangan niyang tanggihan ang mga ito kapag hindi talaga siya interesado, na palaging nagiging masamang tao siya at sumisira sa pagkakaibigan. Pagkatapos ay hinulaan niya na ang malungkot na kwento ni Quinta ay gusto niya ang sikat na babae sa kanyang maliit na club, ngunit mas gusto nito ang gwapong lalaki sa club. Kaya, dahil tinanggihan siya, nahihiya siyang ipakita ang kanyang mukha. Tinanong ni Quinta si Chitose kung isa ba siyang mind reader at idinagdag na maaari niyang subukang bumalik sa paaralan kung mangako si Chitose na tuturuan siya kung paano maging popular, ngunit tinanggihan siya ni Chitose, at sinabihan siyang linisin ang sarili niyang kalat. Ngunit, inalok pa rin niya si Quinta na tulungan siyang makabangon muli sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya sa loob ng 3 linggo, na sinang-ayunan naman ni Quinta. Pagkatapos ay sinabi niya na ititigil na lang niya ang pagkagusto sa mga 3D na babae sa pangkalahatan dahil sila ay ganap na basura. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Chitose na kung patuloy niyang iniisip na nakakatakot ang mga 3D na babae, hindi niya kailanman mararanasan ang lubos na kaligayahan ng paghawak ng mga totoong asset. Ang talumpating ito ay nagpasigla kay Quinta ng hindi kinakailangan tungkol sa pagbabalik sa paaralan. Kaya pagkatapos niyang tanggapin si Chitose bilang kanyang bagong master at tagapagligtas, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang pagmamahal sa mga totoong asset, at nagpa siya si Quinta na maging pinakabagong alpha sa paaralan. Kalaunan ay humingi ng tawad si Quinta sa kanyang ina dahil sa pag-aalala sa kanya at nagpagupit ng libreng buhok mula kay Yoko. Habang ipinaliwanag ni Chitose na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa komunikasyon at alisin ang kanyang tiyan na parang nasa katanghali ang gulang para maging alpha male. Nang gabing iyon, pinuri ni Yoko si Chitose dahil sa pagiging isang hindi pangkaraniwang lalaki at sinabing kahit na minsan ay magmumukha siyang suplado, mamahalin pa rin siya ng mga tao tulad ng ginawa niya. Ngumiti si Chitose at sinabing dapat silang maging dahan-dahan at matatag, na sinang-ayunan ni Yoko at sinabing kung sakaling magsimula silang mag-date, marami siyang mapag-uusapan dito. Kinabukasan, sa wakas ay dumating si Quinta sa paaralan, ngunit sa halip na umakto na parang kanyang anghel na tagapag-alaga, hinayla siya ni Chitose papasok sa klase at sinabi sa lahat na ang dahilan kung bakit hindi siya pumapasok sa paaralan ay dahil may isang babaeng tumanggi sa kanya. Nagsimulang tumawa ang lahat, na nagpaalala kay Quinta na baka maging clown siya sa klase. Ngunit sinabi ni Chitose na ang pagpapatawa sa mga tao ang pinakamadaling paraan para makipagkaibigan. Mabilis na tinanong ng bestie ni Chitose, si Kaito, kung nag-cosplay ba ang babaeng ito para sa kanya, na nagpaisip kay Quinta na gumagana ang tricks ni Chitose dahil ito ang unang pagkakataon na may nagsimulang makipag-usap sa kanya.
Sumabay siya sa usapan at sinabing palaging ibinabahagi ng babae ang kanyang sobrang fries sa kanya at sinabihan siyang itago ang kanyang panyo pagkatapos niya itong gamitin, na nagbigay sa kanya ng maling akala. Sabi ng babae, si Haro, ay malamang napakababa ng kanyang dating sense. Habang sinasabihan ni Kaito ang babae dahil sa pangungunan niya, sinabi ni Chitose kay Kinta na normal lang sa mga kaibigan ang ganitong klase ng burwan. Gayunpaman, kung sakaling mauwi ito sa pambubuli, palagi siyang susuportahan. Noong oras ng tanghalian ng araw na iyon, sinabihan ni Kaito si Kinta na ibuhos ang buong kwento. Kaya, ipinaliwanag niya na ang babaeng gusto niya ay si Meki, na miyembro ng kanyang grupo ng mga weeb. Ginamit siya ng babae para pagselusan ang pinuno ng grupo, na isang cool at sikat na lalaki. Di nagtagal matapos siyang tanggihan, nakipag-date ang babae sa cool na lalaki, at halos lahat sila ay pinagtatawanan siya. Ang pakikinig sa kwentong ito ay nagpaawa sa kanya, kaya nagbahagi sila ng isa pang nakakakilabot na hiyawan ng grupo tungkol sa kung paano nila babantayan si Kinta habang siya ay makakabangon muli. Gayunpaman, sa sandaling sumali siya sa hiyawan, lahat ay umatras at nagtawanan. Ipinaliwanag ni Chitose na ganito nila tinatanggap ang mga bagong dating, kaya dapat siyang maging mahinahon, na nagpatawa rin kay Kinta. Nang araw ding iyon, tinanong din ni Kazaki, ang Prince Charming ng paaralan, na bahagi ng kanyang tropa, si Chitose kung bakit niya ginawa ang lahat para kay Kinta, at tinutokso ito na isa lamang siyang simpleng mabuting tao kahit na palagi siyang umaarte na parang alpha na nagtitibi. Iginiit ni Chitose na ginawa niya rin ito para sa kanyang sarili, at naniniwala na si Kinta ay maaaring magbago para sa ikabubuti. Nang araw ding iyon, tinawag siya ni Kuranosuke na isang dramatikong naghahanap ng atensyon dahil sa kung paano niya naibalik si Kinta, ngunit kalaunan ay sinabi na ang kanyang pananaw sa buhay ay mas pino kaysa sa karamihan ng mga matatanda, kaya dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay tulad ng ginagawa niya ngayon. 7 araw sa forced glow-up art ni Kinta, hindi naman kalokohan ang mga resulta, ngunit talagang nakikita. Mula sa pagiging isang panganib sa komunidad, siya ay naging isang taong maaaring talagang makasesyon ng babae kahit mababa ang kanyang mga pamantayan. Napansin ito, nagpa siya sina Chitose at Yoko na oras na para lumipat sa ikalawang yugto at dalhin siya sa mall para sa isang pag-upgrade ng wardrobe. Lumabas siya na mukhang hindi makilala, at hindi maiwasan ni Yoko na makaramdam ng pagmamalaki na perpektong nagkasundo ang kanyang paningin. Nang may kaunting oras pa, iminungkahi niya na kumain sila sa kalapit na restaurant kung saan nakatakdang makipagkita si Kinta sa kanyang mga dating kaibigan pagkalipas ng ilang linggo. Habang kumakain sila, ipinakita ni Kinta kay Chitose ang ilang mensahe kung saan kinutya siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa pag-imbita sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Yoko kung bakit siya nagsisikap na makipag-ugnayan muli sa mga taong tinatrato siya bilang mga muebles sa likuran. Kaya, sinabi niya na gusto lang niyang ipakita sa kanila na nagbago na siya. Narinig ito, tinawag ni Yoko ang isang server para magpakuha ng kanilang larawan, at nang makita ito ay napagtanto ni Kinta kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Pagkatapos ay binigyan siya ni Chitose ng isang pep talk, na sinasabing ang bawat maliit na pagbabago ay nagmula sa pagsisikap at disiplina, at ang mabuti pa ay hindi siya sumuko. Nangako si Kinta na hindi niya hahayaang masayang ang kanilang mga pagsisikap, at nang makita siyang nakangiti, umaasa si Chitose na babalikan niya ang sandaling ito ng may pagmamalaki. Kinabukasan sa paaralan, nakulong si Kinta ng isang grupo ng mga nakakainis na tao na malinaw na nasa pinakamataas na posisyon sa lipunan. Naiinis sila na ang isang tulad niya ay nakikisama sa grupo ni Chitose. Gayunpaman, nang subukang ipagtanggol siya ni Yowa, isa pang bully, si Nozona, ang nagsabing hindi rin nababagay doon ang kanyang cutting board asset. Sa labas ng silid-aralan, nakinig si Chitose kasama ang pangalawang pinakamagandang babae sa paaralan na nagngangalang Yuzuki at ang kanyang matalik na kaibigan na si Kazaki, na naiinis na dahil sa patuloy na panggigipit ay maaaring makasira sa kumpiyansa ni Kinta. Sa sandaling iyon, pumasok ang tatlo na umakto ng casual, at dumiretso si Chitose sa pangunahing payaso, nagkunwaring wala siyang ideya kung sino siya. Personal na pinaalalahanan siya ng talunan na siya si Atumo, at nagharap sila sa baseball finals noong middle school. Samantala, ginamit ni Kazaki ang kanyang karaniwang pang-akit kay Nozona, na agad na sumuko, ngunit hindi bago niya kinutya ang iba pang mga babae.
Kalaunan, binanggit ni Atumo ang pangunahing issue, tinanong si Chitose kung bakit siya nakikipag-hangout sa nerd. Sinabi sa kanya ni Chitose na makakasama niya ang sino mang gusto niya at wala siyang pakialam doon. Inamin ni Atumo na kinamumuhian niya ang mga taong tulad ni Chitose, na likas na pinagpala ng hitsura, kumpiyansa, at laging nananalo ng hindi kailanman nauunawaan ang kabiguan. Pagkatapos ay binalaan niya si Quinta na itigil ang pag-aaksaya ng oras ni Chitose bago umalis, habang ang kawawang lalaki ay halatang nanginginig. Nang araw na iyon, tinanong ni Quinta si Chitose kung ano ang dapat niyang gawin sa mga sitwasyong tulad nito. Ipinaliwanag niya na kung tunay na naniniwala si Quinta sa kanyang sarili, ang mga ganitong pang-iinsulto ay hindi kailanman makakaapekto sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, hindi mapigilan ni Chitose ang pag-iisip tungkol kay Quinta. Nag-aalala siya na kung patuloy siyang magbabago at susulong, mas maraming tao ang maaaring makasakit sa kanya, at ang ilan sa mga tama na iyon ay maaaring mag-iwan pa ng malalalim na peklat. Gayunpaman, wala siyang gaanong oras para pag-isipan ito nang dumating si Haru at humingi ng tulong sa kanya sa pag-iinat. Habang sinusubukan nila ang iba't ibang posisyon, tinanong ni Haru kung bakit siya huminto sa paglalaro ng baseball kahit na labis siyang naaakit dito. Nagbiro si Chitose na ayaw niyang magpa-buzz cut bago inamin na wala na itong pakialam sa kanya. Pagkatapos, naglaro ang dalawa ng basketball na may pastahan na ang matatalo ay sasagot sa mga tanong at bibili ng pagkain. Siyempre, natalo si Chitose laban sa mahilig sa basketball. Kaya, pagkatapos niyang makuha ang pagkain nito, tinanong ng babae kung bakit siya nababaliw nitong mga nakaraang araw. Inamin ni Chitose na nag-aalala siya na baka mapahiya si Quinta sa harap ng kanyang mga dating kaibigan, kaya plano niyang gumawa ng isang bagay na magagarantiya ng tagumpay. Tinawag siya ni Haru at sinabing isa siyang walang isip dahil hindi tumatakbo ang mga coach sa field at naglalaro para sa kanilang mga atleta. Sinabi niya na nagawa na niya ang kanyang bahagi, at ngayon ay kailangan na lang niya itong pagkatiwalaan mula sa gilid at huwag ipagwalang bahala ang kanyang determinasyon. Nang gabing iyon, tinawagan ni Chitose si Yuzuki. Matapos magbiro ng kaunti, tinanong niya ito kung bakit niya napagpasyahan na tulungan si Quinta sa simula pa lang. Noong una, sinisisi niya ang kanyang guro, ngunit nang sabihin nitong nagsisinungaling siya, hiniling niya rito na magpaliwanag. Sinabi ni Yuzuki na mayroon siyang savior complex, na hindi mapigilan dahil ganoon talaga siya. Inamin ni Chitose na hindi niya basta-basta maaaring baliwalain ang mga desperadong kahilingan, kaya hiniling ni Yuzuki na maging kasintahan niya ito. Nabigla siya rito, ngunit gumanti siya rito sa pamamagitan ng pagtatanong kung anong kulay ang kanyang plot cover. Gayunpaman, ang sagot ni Yuzuki ay kakaiba at detalyado, na nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Pagkalipas ng isang linggo, malapit nang matapos ang panahon ng pagtuturo kay Chitose, kaya ipinaalala niya kay Quinta na malapit na ang showdown. Gayunpaman, inamin ni Quinta na hindi siya sigurado kung may pakialam pa ba siyang patunayan ang anumang bagay sa kanyang mga dating kaibigan. Nang araw na iyon, hinamon ni Atumo si Chitose sa isang laro ng football na may nakakahiyang parusa para sa mga natalo. Nagsimula ang laban, at si Chitose ang nagdala ng buong laro kasama si Kazaki. Sinubukan nilang lumikha ng mga pagkakataon para kay Quinta, ngunit malungkot siyang nabigong makatama sa bawat pagkakataon, na umani ng tawanan mula sa lahat. Sa huling play, sinubukan nilang iset up muli si Quinta, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya gumalaw. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ginamit ni Chitose ang kanyang panloob na Messi at naka-score ng isang nakakabaliw na goal gamit ang isang bicycle kick. Gayunpaman, kahit na ganito, natalo ang kanilang koponan, kaya napahiya sila sa pamamagitan ng isang kakaibang sayaw ng gorilla habang may binubulong si Atumo kay Quinta. Pagkatapos ng laban, casual na nag-uusap sina Yoko at Chitose, nagbibiruan tungkol sa kakilakilabot na performance ni Quinta sa paraang parang hindi nakakapinsala sa kanila. Ngunit narinig sila ni Quinta at inakala niyang pinagtatawanan nila siya, kaya hinarap niya sila. Sinubukan ni Chitose na ipaliwanag na hindi nakakapinsala ang biro at sasabihin pa niya ang parehong bagay ng harapan. Gayunpaman, tumanggi si Quinta na makinig at sinabing tama si Atumo na ginagamit lamang siya ni Chitose para sa kasiyahan. Inaangkin niya na hinayla lamang siya ni Chitose sa laro upang ipahiya siya at agawin ang atensyon sa huli. Nang marinig ito, sa wakas ay sinigawan siya ni Yoko.
ngunit humakbang si Chitose at humingi ng tawad sa pagpaparamdam sa kanya ng ganoon at sa pagtawid sa hangganan sa pagitan ng pagbibiro at pambubuli. Pagkatapos ay tumakbo palayo si Quinta at binati siya ni Chitose ng swerte sa kanyang pakikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Habang pauwi, sinabi ni Yoko kay Chitose na isa siyang bayani sa lahat ng ginawa niya para sa walang utang na loob na lalaking iyon. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Chitose, ngunit iginiit ni Yoko na mayroon siyang mabuting mata para sa mga tao. Dahil dito, gumanti siya sa kanya, sinasabing dahil mas gusto niya ito kaysa sa lahat ng tao, hindi niya mapagkakatiwalaan ang kanyang paghatol. Kinabukasan, naglakad si Quinta papunta sa restaurant dala ang sapat na emosyonal na bagahe para lumampas sa mga limitasyon ng airline. Kinakain na siya ng guilt sa pagngangalit kina Chitose at Yoko, at iniisip niya kung winasak lang ba niya ang mga unang totoong pagkakaibigang nabuo niya magpakailanman. Gayunpaman, ayaw niyang hayaang masayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan at bigin ang taong humila sa kanya palabas ng kalaliman. Pagpasok niya, natagpuan niya si Meki, ang kanyang dating kahinaan sa emosyon, kasama ang kasintahan nitong si Rin, at isa pang lalaki. Natigilan sila sa nakakabaliw na glow-up, ngunit ang sorpresa ay tumagal ng 5 segundo bago nila siya muling sinimulang kotsain. Naiirita si Quinta ngunit pinilit ang sarili na alalahanin ang lahat ng sinabi ni Chitose na nagparamdam sa kanya. Nanatili siyang kalmado at ipinaliwanag na sinusubukan niyang pagbutihin ang kanyang sarili at maging mas sosyal. Habang patuloy na nagkukwentuhan si Quinta, patuloy na naghahanap ng mga paraan ang tatlo para pagtawanan siya. Sinabi nila na mas maayos na ang kanilang kalagayan simula nang umalis siya at hindi niya dapat hayaang umakyat sa ulo ang pagbabagong anyo dahil malamang ay may ibang tumulong sa kanya dito. Inamin ni Quinta na dahil sa kanyang mga bagong kaibigan ang ikinagulat ni Meki. Kaya tinanong niya kung nakalimutan na ba siya nito. Mahinahong sumagot si Quinta na isa na lamang siyang nakaraan na ikinagalit nilang lahat. Diretsyong sinabi ni Meki na ang mga tinatawag niyang kaibigan ay malamang na ginagamit lamang siya dahil walang gustong makipagkaibigan sa mga weirdo. Nang sandaling iyon, dumiretso si Rin sa isang psikolohikal na digmaan at isiniwalat na habang sinusubukan ni Quinta na mapalapit kay Meki, pinapalangit-ngit na nito ang kama nito gabi-gabi. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang kanyang mga chat kay Meki. Isiniwalat nito na dati niyang ipinapasa ang lahat ng mensahe ni Quinta kay Rin at pinagtawanan nila siya bago niya sinabi kung ano ang isasagot para paglaruan ang kanyang mga puso. Napagtanto ni Quinta na nahuhulog na pala siya sa mga salitang hindi naman pala sa kanya at nang maisip niya na ang kanyang unang pag-ibig ay hindi kailanman totoo, nawala ito sa kanyang isipan. Habang nagtatawanan sila habang kakahatid lang nila ng pinaka-nakakatawang stand-up set ng siglo, halos nakikita ni Quinta ang kanyang sarili na nahuhulog pabalik sa lumang bersyon ng kanyang sarili. Pakiramdam niya ay wala siyang pag-aari kahit saan at iniisip kung dapat ba niyang ikulong muli ang sarili sa kanyang kwarto. Nang sandaling iyon, dumating si Chitose na may enerhiya ng kanyang pangunahing tauhan at sinabing nangako siyang susuportahan siya. Ang saloobin ni Meki ay umikot ng 180 degrees matapos makita ang gwapong lalaki, kaya tinanong niya kung sino siya. Sinabi sa kanila ni Chitose na siya ay brother ni Quinta mula sa ibang ina at tinanong kung okay lang ba sa kanya ang titulong iyon at tumanggo si Quinta at sinabing masyadong mabait siya. Binalaan ni rin si Chitose na dapat niyang layuan si Quinta at sinabing isa lamang itong takot-takot na otako na nanliligaw sa mga babae ng ibang tao. Nang marinig ito, tinanong ni Chitose kung tunay na may nararamdaman si Meki para kay Quinta at nang itanggi niya ito, sinabi ni Chitose kay Quinta na dapat siyang maging masaya. Ipinaliwanag niya na hindi niya kailanman nawala ang kanyang unang pag-ibig dahil hindi naman ito totoo sa simula pa lang at dapat niyang gastusin ito sa isang taong talagang karapat-dapat dito, at nagalit sila dahil dito. Kaya, nang simulan nilang pag-usapan ang kanilang mabahong bibig, magsalita ng kalokohan tungkol kay Quinta, nawalan ng kontrol si Chitose at isinandal sa pader. Sinabi niya rito kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ni Quinta para maging mas mahusay na bersyon ng kanyang sarili, isang bagay na hindi kailanman makakamit ng isang kawawang talunan na tulad niya. Habang tumataas ang tensyon, napagtanto ni Quinta na si Chitose ay sumisira sa karakter at nagagalit para sa kanya at tinawag siyang kanyang bayani. Nang sandaling iyon, dumating si Yoko at nagreklamo na siya dapat ang nasa posisyon na iyon kasama si Chitose.
Pagkatapos ay tinulungan niya si Kinta na ay baby siya at tinapik ito na parang isang tuta, na nagpabago sa mood sa silid. Pagkatapos ay hiniling niya rito na magsabi ng ilang huling salita bago sila umalis. Kaya, sinabi niya sa 3 talunan na patuloy siyang susulong at aabot sa langit ng hindi lumilingon. Nang araw na iyon, habang magkasama silang naglalakad, tiniyak ni Chitose at Yoko kay Kinta na tama ang ginawa niya. Umaasa si Chitose na natuto rin ang iba ng kanilang aral at pagkatapos ay ipinaalala kay Kinta na tapos na ang kanilang kontrata. Tumigil si Kinta at nagsimulang magnilay-nilay sa lahat. Inaalala kung paano ang araw na pumasok si Chitose sa kanyang silid ay parang araw na sa wakas ay nabuksan ang kanyang saradong puso. Ibinuhos niya ang kanyang nararamdaman, inamin na ito ang simula ng kanyang tunay na paglalakbay at same time na tinanong kung tatanggapin ba nila siya bilang isang kaibigan kapag karapat-dapat na siya. Napakaseryoso niya kaya't pareho silang natawa nang sabihin sa kanya ni Yoko na mali ang lahat. Ipinaliwanag niya na ito pa lamang ang katapusan ng relasyon ng mentor-student, na sinasabi sa kanya na magkaibigan na sila. Nang gabing iyon, nakipagkita si Chitose sa kanyang upperclassman at personal therapist, si Asoka, sa kanilang karaniwang lugar at ikinwento sa kanya ang lahat ng nangyari kay Kinta, na pinag-iisipan kung gaano siya nagbago at lumago. Tinawag ito ni Asoka na isang magandang kwento at itinuro na nagbago na rin si Chitose. Ipinaliwanag niya na ang ideya ng lalaki na maging isang bayani ay nagmature na at hindi na niya direktang inililigtas ang mga tao. Sa halip, siya na ngayon ay naging isang taong tahimik na sumusuporta sa kanila ng may pagmamahal habang mas mahigpit sa kanyang sarili. Ikinakatwiran ni Chitose na si Asoka ang tunay na bayani, naalala kung paano niya minsang tinulungan ang isang batang binubuli. Gayunpaman, tinanggihan ni Asoka ang pananaw na iyon, iginiit na isa lamang siyang ordinaryong babae at hindi isang taong karapat-dapat na maging idealisado. Sinabi niya na, hindi tulad niya, hindi niya kayang dalhin ang bigat ng mga paghihirap ng maraming tao. Nagbago ang kanilang pag-uusap nang magtanong siya tungkol sa plano ng kanyang Golden Week, at pabirong iminungkahi ni Chitose na makipag-date sa kanya. Bagamat naantig sa ideya, marahang tumanggi si Asoka, sinabing gusto niyang mapanatili ang kanilang kasalukuyang ugnayan at natatakot na ang pagbabago ng kanilang relasyon ay maaaring maka-serious sa kung ano ang mayroon sila. Kinabukasan, palihim na nakipagkita si Chitose kay Yuzuki sa isang restaurant. Habang kumakain at nagbibiruan sila, biglang naging seryoso si Yuzuki at hindi inaasahang niyaya si Chitose na maging kasintahan niya. Ayon sa kanya, pareho lang silang tao at magkaiba ang font, ibig sabihin ang tanging lohikal na susunod na hakbang ay ang magsimulang magsesyon. Tinanong ni Chitose kung ano talaga ang nagtutulak sa kanya para sa isang relasyon, kaya sinabi niya na, tulad ng sinumang normal na babae, gusto lang niyang makipag-date sa isang napakagwapong atleta. Inamin ni Chitose na magkapareho sila dahil pareho silang nakasuot ng maskara at hindi ipinapakita ang kanilang tunay na sarili. Kaya, alam niya na ang tunay na Yuzuki ay hindi ganoon kababaw. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang babae at nangakong hindi siya mai-inlove sa kanya kahit ano paman. Inamin ni Yuzuki na pinabilis lang niya ang tibok ng puso niya, kaya sinabihan niya itong i-job ito. Pagkatapos, tinanong ni Chitose kung ano ang tunay na problema, kaya isiniwalat ni Yuzuki na sa tingin niya ay may sumusunod sa kanya. Nang tanungin niya kung may hinala ba siya, inamin niya na maaaring mga lalaki sila mula sa Yakkon High. Napagtanto ni Chitose na seryoso ang sitwasyon dahil ang Yakkon ay puno ng mga lalaking itinuturing ang mga maling desisyon na parang libangan, kaya lubos niyang naintindihan kung bakit siya tumakbo sa speedrun ng kasintahan. Formal na ipinaliwanag ni Yuzuki na kailangan niya siya para sa dalawang bagay. Una, gusto niyang gumanap siya bilang isang huwarang kasintahan para mawalan ng interes ang stalker, at pangalawa, gusto niyang harapin niya ang stalker kung sakaling magkamali ang sitwasyon. Ipinaalala sa kanya ni Chitose na hindi siya masyadong palaaway, ngunit nagmakaawa pa rin siya sa kanya, sinasabing handa siyang gumawa ng kahit ano bilang kapalit, gaano man katindi. Gayunpaman, sa halip na samantalahin ang mapanganib na blanko na tseke na iniabot niya sa kanya, hiniling ni Chitose sa kanya na tulungan siyang mapawi ang stress sa pamamagitan ng pag-shoot ng ilang bola. Pagkatapos ng paisang laro ng basketball, nang humiga sila para magpalamig, itinuro ni Yuzuki na hindi siya ang tipo ng taong kumukumbinsi sa mga babae.
Ipinaliwanag ni Chitose na ayaw ng mga taong katulad nila na tinatawag silang mahina. Ngunit kahit na ganoon, maaari siyang umasa sa kanya anumang oras, at tatakbo ito para tulungan siya na parang isang bayani. Kinabukasan, nagulat si Yoko nang makita sina Chitose at Yuzuki na magkasamang pumapasok sa paaralan at nag-alburuto ng ibunyag ni Yuzuki na sila ay nagde-date. Sinabi ni Yoko na baka natutulala lang siya, dahil hindi kailanman basta-basta magsisimulang makipag-date si Chitose ng biglaan, at pareho silang nagsimulang mang-insulto sa isa't isa. Kalaunan sa rooftop, ibinunyag ni Chitose ang tunay na sitwasyon sa kanilang grupo ng mga kaibigan. Nag-aalala sila na baka si Chitose ang mapunta sa lugar ni Yuzuki, ngunit nag-alok pa rin ng tulong sa anumang paraan na magagawa nila kung sakaling maging seryoso ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay nagkomento si Haru na parang si Yuzuki ang pumili kay Chitose sa sitwasyong ito, at pagkatapos ay hiniling dito na manood ng kanilang paparating na laban sa basketball. Pagkatapos nilang lahat umalis, tinanong ni Chitose si Kuranosuke kung ano ang iniisip niya tungkol dito, at sinabi niya kay Chitose na nasangkot siya sa isang napakagulong sitwasyon. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Chitose si Yuzuki sa labas nang dumating si Nozuna at tinanong kung totoo ang mga chismis tungkol sa pakikipag-date. Kinumpirma ni Chitose, at tinanong kung nagseselos ba ito, ngunit sinabi ng babae na pareho silang mukhang walang kwenta. Habang sinasabi niya rito na huwag niyang suruan ang kasintahan niya, sinabi nitong mas gugustuhin niyang sabihin ito ng harapan, at hiningi ang numero nito bago umalis. Nang sandaling iyon, dumating si Yuzuki kasama si Haru, na nagpas siyang ipahiya siya sa harap ng kasintahan niya. Isiniwalat niya na nawala ni Yuzuki ang kanyang mga pamunas sa katawan at nanghiram ng ilan sa kanya para mabango siya para kay Chitose, at halos magliyab si Yuzuki sa kahihiyan. Habang naglalakad pa uwi, patuloy na iginiit ni Yuzuki na talagang ibinalot niya ang mga pamunas, ngunit malamang ay may nagnakaw nito mula sa silid bihisan. Itinuro ni Chitose na kakaiba na ang magnanakaw ay nagnakaw ng mga pamunas sa halip na isang gamit ng tuwalya or lumang damit, na lalong ikinatakot ni Yuzuki. Kalaunan, niyaya niya itong makipag-date tulad ng isang normal na magkasintahan, ngunit sinabihan siya ni Chitose na mag-focus sa kanyang laro. Sinabi niya na pupunta siya para i-cheer siya na parang isang magandang laruan, at kung manalo siya, isasama niya ito sa isang date. Agad na na-motivate si Yuzuki at nagpasalamat sa kanya, ngunit hiniling ni Chitose na hayaan na lang siyang hawakan ang bawat hita. Kinabukasan sa library, nagulat si Yuzuki nang makitang nakasuot ng salamin si Yoa. Ipinaliwanag ni Chitose na siya ang nagmungkahi na lumipat siya sa contact lens dahil, tila, mukhang masyadong maganda siya sa salamin. Di nagtagal, nakita ni Chitose ang ilang yakkan boys sa labas ng bintana at inabisuhan si Yuzuki tungkol dito, na nanigas at kinabahan. Lumapit siya kay Chitose at sinabi sa kanya na hindi niya kilala ang sino man sa kanila, kaya nagpasya siyang harapin sila ng mag-isa. Habang nagmamasid ang kanyang mga kaibigan ng may pag-aalala, mahinahong lumabas si Chitose at uminom ng isang lata ng kape malapit sa mga delinquent. Mabilis na lumapit ang mga lalaki kay Chitose at hiniling na ipakilala sila kay Yuzuki. Itinigil ito ni Chitose at sinabing, bilang kasintahan niya, mas gusto nitong itago ito sa kanyang sarili. Tinutokso siya ng mga lalaki tungkol sa kanyang reputasyon bilang isang babaero, at pinagtatawanan siya sa pagsasabing malamang ay hindi niya mamasamain kung gagawin ng kanilang senior ang hakbang sa kanyang kasintahan. Nang marinig ito, pinutol ni Chitose ang kilos at tinanong kung sinusundan ba nila si Yuzuki ayon sa utos ng senior na iyon. Agad na naghanda ang mga lalaki para makipag-away, ngunit nang sandaling iyon, dumating sina Kazuki at Kaito upang suportahan si Chitose. Umalis ang grupo sa pagtingin sa kanila, ngunit nangako na sasanduan siya ng kanilang senior, kaya dapat niyang subukang huwag maihi kapag nangyari iyon. Nang gabing iyon, umupo si Chitose kasama si Yuzuki sa tabi ng ilog, na humingi ng tawad sa paglalagay sa kanya sa panganib. Habang umiiyak ang babae, itinapat niya ang kanyang jacket sa kanya at sinabing maghihintay siya hanggang sa bumalik siya sa kanyang karaniwang kumpiyansa sa sarili. Kalaunan, kumalma siya at ipinahayag na gusto niya ang Katsuden, ipinapakita na bumalik na siya sa normal. Nang sandaling iyon, tinuruan siya ni Chitose ng isang simpleng galaw sa pagtatanggol sa sarili para lamang maging ligtas. Sinabi niya sa kanya na kung may sinumang lalaki na sumubok ng kahit ano, dapat niya itong hampasin kung saan ito masakit.
Gayunpaman, pabiro niyang sinabi sa kanya na huwag niyang gagamitin ang galaw na iyon sa kanya. Habang naghahanda silang umalis, tinulungan siya ni Yuzoki na isuot ang kanyang jacket bilang gantimpala at pagkatapos ay inihiga ang kanyang ulo sa kanyang likod. Pinasalamatan niya siya at sinabing kahanga-hanga siya sa pagtulong sa kanya noong kailangan niya siya. Kinabukasan, tinanong ni Chitose si Kinte tungkol sa mga Yakan Boys at kung mukhang mga taong stalker sila. Sumagot si Quinta na nagbigay sila ng impresyon ng mga lalaking gumagamit ng mas maraming kamao kaysa sa mga selula ng utak upang malutas ang mga problema. Ngunit kung minsan, ang mga taong ito ay hindi interesado sa direktang karahasan at mas nasisiyahan sa panunood ng takot na nabubuo sa mga babae at ginagawa silang paranoid. Nagulat si Chitose sa detalyadong pagsusuri, ngunit ipinaliwanag ni Quinta ang kanyang sarili na sinasabing nababasa lang niya ang mga katulad na trope. Habang tinitiyak niya rito na hindi siya isang baliw na nilalang, may isa pang estudyante ang sumulpat at nagpakilala bilang si Tomoya bago nagtanong kung maaari niyang hiramin si Chitose ng kaunti. Gayunpaman, tumanggi si Chitose at sinabing kung kailangan niya ng privacy, dapat siyang bumalik mamaya dahil kakain na siya ngayon ng tanghalian kasama ang kanyang kaibigan. Humingi ng tawad si Tomoya kay Quinta bago dumiretso sa punto at tinanong si Chitose kung totoong nakikipag-date ba siya kay Yuzoki dahil pakiramdam niya ay may mali. Naisip ni Chitose na may gusto siya rito at inamin niya na pag-ibig sa unang tingin lang iyon. Dahil mukhang walang kasalanan si Tomoya, inamin ni Chitose na peke ang relasyon ngunit tumanggi siyang ipaalam sa kanya ang mga detalye. Tuwang-tuwa si Tomoya nang marinig ito at nagmakaawa kay Chitose na bigyan siya ng mas maraming impormasyon tungkol sa lahat ng bagay tungkol kay Yuzoki. Nang ituro ni Chitose na maaaring mahulog ang loob niya rito ng totoo, sinabi ni Tomoya na hindi siya nito inabala dahil handa siyang makipagkompetensya ng patas at tapat. Pagkatapos ng tanghalian, sinabi ni Quinta na may gusto siyang ipakita sa kanya sa silid ng biology at sa sandaling pumasok si Chitose sa loob, nilak niya ang pinto sa likuran niya at humingi ng tawad sa kung ano ang mangyayari. Sa loob, hinihintay siya ni Nayowa at Yoko at pareho silang ngumiti ng kakaiba sa kanya. Nang mapaupo nila siya sa sahig, sinimulan siyang kasuhan ng mga babae tungkol sa kalat na nangyari kamakailan, sinabihan siyang itigil ang paglalagay ng sarili sa panganib. Sinabihan nila siyang itigil ang pagsisikap na mag-isa sa bawat krisis, dahil gusto rin nilang makatulong. Sumuko si Chitose at gumawa ng pinky promise habang sinabihan siya ng mga babae na puputulan nila ang kanyang mga marble kung sirain niya ito. Pagkatapos, nakarinig si Chitose ng mahinang humuhuni mula sa rooftop at natagpuan niya roon si Asoka. Sumali siya sa kanya at humingi ng karaniwang sesyon ng therapy. Matapos pakinggan ang pagbulalas niya tungkol sa lahat, binigyan siya ni Asoka ng nakakatakot at tumpak na pananaw. Naniniwala siya na dalawang bagay ang nagpapamisteryoso sa kanya. Una, umakto siyang kaya niyang gawin ang lahat ng mag-isa at hindi pa napapatunayang mali. Pangalawa, kahit umakto siyang wala siyang kasama, palaging may mga taong handang tumulong sa kanya. Nang sandaling iyon, hinanap siya ni Yuzoki at ipinakilala niya si Asoka bilang kanilang senior sa kanya. Naisip din ni Asoka na si Yuzoki ang babaeng binanggit ni Chitose at binigyan siya ng isang payo, sinabihan siyang huwag lumingon. Nalito si Yuzoki at tinanong kung ano ang relasyon niya kay Chitose. Kaya, ipinaliwanag ng babae na isa lamang siyang magandang senior na mahilig sa mga batang junior. Nagulat silang dalawa at nagsimulang tumingin si Yuzoki nang may paghihinala kay Chitose. Habang magkasama silang naglalakad pa uwi, sinabi ni Yuzoki na nagulat siya nang malaman niyang mayroon siyang espesyal na tulad ni Asoka sa buhay niya. Sinabi ni Chitose na malamang na pinaglalaroan lang siya ni Asoka, ngunit sinabi ni Yuzoki na nakikita niyang itinuturing din niya itong espesyal. Gayunpaman, nagreklamo siya na masakit malaman na may ibang taong hindi niya kilala ang lalaki ng kasing lalim at kasing espesyal niya. Nang subukang magsalita si Chitose, pinigilan siya ni Yuzoki at sinabing alam niyang hindi sila tunay na magkasintahan, ngunit espesyal pa rin siya sa kanya, kahit na maaaring hindi pareho ang nararamdaman. Gayunpaman, para sa isang taong laging may tiwala sa sarili niyang alindog, masakit pa rin iyon. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay kay Chitose para hawakan, umaasang magpaparamdam ito sa kanya ng kaunting espesyal, ngunit tumanggi si Chitose. Habang hinahatid niya ito sa bahay, napansin ni Yuzoki ang isang kain na hinalang pakete sa tabi ng kanyang pintuan at ipinakita ito kay Chitose.
Binuksan niya ito at nakita ang mga larawan nila na magkasama na may gasgas na mukha ni Chitose, at sa likod nila ay may nakasulat na banta na nagsasabing maghiwalay na sila. Noong una, nagbiro si Chitose tungkol dito, ngunit pagkatapos ay tinanong niya si Yuzuki kung ayos lang ba siya. Inamin niya na nakakatakot ito, ngunit sa ngayon ay parang mas nag-aalala ang lalaki kaysa sa kanya at tinawanan lang ito. Inisip ni Chitose na nagpapanggap siyang matapang, ngunit hindi ito magtatagal, kaya nagpa siya siyang tapusin ang lahat ng mabilis. Nang gabing iyon, nakatanggap si Chitose ng karaniwang tawag mula kay Tomoya upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Yuzuki bilang isang tao. Tinanong ni Chitose kung paano siya nahulog ng husto sa kanya, at ipinaliwanag niya na noong una ay interesado siya dahil sa hitsura nito, ngunit isang araw nang siya ay nasa isang gipit na sitwasyon at ang iba pang bahagi ng mundo ay dumaan, huminto ang babae upang tumulong, at bigla na lamang siyang tinamaan ni Cupido ng husto. Iminungkahi ni Chitose na simulan niyang kausapin ito upang malaman kung ano talaga ang gusto nito, at pagkatapos ay magdesisyon kung mahal pa rin niya ito or hindi. Kinabukasan ay ang araw para sa malaking laban ni Yuzuki, at dumating si Chitose upang suportahan ang kanyang kasintahan gaya ng ipinangako. Sumama rin si Kaito para sa libangan, ngunit nagbago ang mood nang malaman nilang nawawala ang sapatos pang basketball ni Yuzuki. Kinumpirma ng coach na kinuha sila mula sa changing room, at agad na pinaghihinalaan ni Chitose ang stalker. Nangako siya kay Yuzuki na hahanapin nila sila ni Kaito at sasabihing mag-focus sa laro at sa date pagkatapos kung manalo ito. Habang tumatakbo siya para hanapin sila, inakala ni Chitose na hindi basta-basta itatapon ng stalker ang sapatos. Kung ang layunin ay guluhin lang si Yuzuki sa isip, itatago nila ang mga ito sa isang lugar na madaling matuklasan. Ilang sandali pa, bumalik si Chitose na may hawak na sapatos, gasgas na siko, mga dahon sa buhok, at malinaw na ebidensya ng matinding laban sa oras. Matapos isuot ang sapatos at itali ang buhok, sinabihan ni Yuzuki si Chitose na bantayang mabuti dahil malapit na siyang gumawa ng isang obra maestra. Inanyayahan siya ng coach na manood mula sa bench, bagamat pabirong sinabi ni Chitose na may utang ang team sa kanya ng pera para sa pagkukumpuni ng sapatos dahil natagpuan niya ang sapatos malapit sa archery range. Nang umabot sa huling segundo ng laro, ginawa ni Yuzuki ang huling hakbang gamit ang kanyang panloob na Bronny James. Habang tumatayo siya para sa isang three-pointer, nablangko ang isip ni Chitose at ang tanging nasa isip niya ay kung gaano siya kaganda. Nang maging maayos na ang lahat, tinawagan ni Chitose si Kaito at humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya ng mag-isa ng ilang oras sa mapangahas na paghahanap ng sapatos ni Yuzuki habang nasisiyahan ito sa laro. Bilang kabayaran, nangako siyang ililibre niya ito ng mainit na ramen at ilang magagandang babae pagkatapos ng klase. Sa sandaling iyon, dumating si Atumo at tinanong ni Chitose kung nakipag-date ba siya kay Nozono sa basketball match. Sinabi ni Atumo na sinamahan lang niya ito dahil tagahanga ito ng basketball. Nang tanungin ni Chitose kung nasaan na siya ngayon, isiniwalat niya na ikinainis niya ang pagnanakaw ni Yuzuki ng spotlight, kaya umuwi na siya. Sinubukan niyang makakuha ng impormasyon, tinanong ni Chitose kung may kakilala ba siya mula sa Yokan. Sumagot siya na ang mga kaibigan lang ni Nozono ang tanging naririnig niya. Ipinahayag ni Chitose na nagtatanong siya dahil nasangkot siya sa mga ito at pagkatapos ay umalis si Atomo. Hindi nagtagal, nagpakita si Haru na may dalang ice lollies at inabot ang isa kay Chitose. Binati niya ito sa kanyang magiting na misyon sa pagkuha ng sapatos at pinuri siya nito sa kanyang hindi kapani-paniwalang pagganap sa laban. Sinabi ni Haru na kahit magaling siya, si Yuzuki ang talagang nag-aalab. Pagkatapos ay humiga siya sa bangko at inilagay ang kanyang mga paa sa kanyang mga hita na humihingi ng masahe sa paa. Tumanggi si Chitose nang walang pangalawang pag-iisip, ngunit nang tanungin ng babae kung natutuwa ba siya sa kanyang mga paa, pumayag siya. Pagkatapos, tinanong ni Haru kung gagawin din ba niya ang parehong bagay kung sapatos niya iyon. Sumagot siya na malamang na hindi niya gagawin dahil ang babae ang tipo ng babae na sasabihin sa kanya na kalimutan na ang mga ito at manood ng laro. Ang sagot ay medyo nadismaya siya, kaya sinabi ni Chitose na hindi niya bibigyan ng masahe sa paa si Yuzuki tulad ng ginagawa niya rito. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi niyang mas maganda siya kaya't magwawala ang sistema niya pagkakita sa kanyang mga paa, na ikinainis niya.
Kalaunan, sa isang restaurant, isiniwalat ni Chitose ang kanyang pinakabagong teorya, na sinasabing ang mga yakan ay dapat nakasangkot, ngunit hindi sila ang nagnakaw ng sapatos ni Yuzuki. Nangangahulugan ito na ang stalker ay dapat na mula sa kanilang paaralan at agad na pinaghihinalaan ni Haru sina Atumo at Nozono dahil naroon sila sa laro ng walang dahilan. Sinabi ni Chitose na maaaring posible, ngunit hindi pa niya gustong ibunyag ang pag-uusap nila ni Atumo. Habang kumakain sila, casual na pinagsaluhan ni Haru at Chitose ang kanilang mga kubyertos upang subukan ang pagkain ng isa't isa. Nang makita siyang nanonood, tinanong ni Haru kung pumapayag ba siya sa hindi direktang halikan, ngunit sinabi niyang hindi niya gusto. Dahil gusto niyang makatanggap ng reaksyon mula sa kanya, isiniwalat niya na minasahe pa nga siya ni Chitose sa paa at mabilis na nawalan ng kontrol si Yuzuki. Ipinagmalaki ni Haru ang kanyang mahusay na kasanayan sa masahe, na sinasabing ang kanyang pamamaraan ay maaaring magpasigaw sa sinumang babae. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang plano niya para sa kanilang date, ngunit tiniyak sa kanya ni Yuzuki na palabas lamang ito para sa kanilang pekeng relasyon. Binatikos siya ni Haru dahil sa pagsisinungaling, na sinasabing mas babaeng babae siya kaysa sa kanyang pagpapanggap. Nakakainis ito at agad na nasaktan si Yuzuki. Kaya natural lang, lumala ang alitan at naging kompetisyon sa air hockey. Nagharap ang mga babae, ngunit nanguna si Haru. Pagkatapos ay itinaas niya ang pusta, na nagmumungkahi na magtaya sila. Ipinahayag ni Haru na ang panalo sa kanyang panig ay nangangahulugan ng pagpapalit kay Yuzuki sa darating na date kay Chitose. Bilang kapalit, makukuha pa rin ni Yuzuki ang pangkalahatang panalo sa laban sa kabila ng agwat sa puntos. Habang nag-aalab ang mga babae at nagwawala, nagtataka si Chitose kung ano ang ginagawa niya roon. Kinabukasan, hinintay ni Chitose si Yuzuki para sa kanilang date sa summer festival at ginulat siya nito ng isang magandang yukata. Sandali, hindi talaga maproseso ni Chitose ang kanyang nakikita, ngunit tinakpen niya ang kanyang nararamdaman tulad ng lagi niyang ginagawa sa pamamagitan ng pang-aasar dito. Nagbiro siya na kahit papaano ay mas nagiging mapanganib ang kurba ng kanyang katawan dahil sa yukata at tinanong kung may suot ba ito sa loob. Gumanti si Yuzuki, sinabihan siyang tingnan niya mismo kung ganoon na ba siya kadesperado at agad siyang tumanggi. Habang sinisimulan nila ang kanilang date, inabot ni Yuzuki ang kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya umatras tulad ng dati dahil espesyal na araw ito para sa kanila. Una, kumain sila ng minatamis na mansanas at naalala ni Chitose kung paano siya pumupunta sa festival noon dala ang kanyang maliit na allowance at nasasabik siya tuwing may makikita siyang babae mula sa kanyang klase. Gayunpaman, naroon siya ngayon para sa isang date kasama ang pinakamagandang babae sa paaralan. Pagkatapos, sinubukan ni Yuzuki na sumalok ng isda ngunit nabigo. Tinawag siya ni Chitose na isang amateur at ipinakita kung paano ito ginagawa, ipinagmamalaki kung paano siya naban sa laro noong bata pa siya dahil ganoon siya kagaling. Pagkatapos noon, umupo silang magkasama at nagmungkahi si Chitose ng ilang kakaibang pangalan para sa isda, ngunit tinukso siya ni Yuzuki, na sinasabing ipapangalan niya ang mga ito sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang isda ng may inosenteng pagkahumaling, nakaramdam si Chitose ng tahimik na kalungkutan dahil alam niyang ang kanilang mahalagang sandali na magkasama ay hindi maaaring magtagal magpakailanman. Nasiyahan sila sa pagkain ng pista, at nang hilingin ni Yuzuki na subukan ang sa kanya, sinasadya niyang gamitin ang chopsticks nito sa halip na ang sa kanya, ninanamnam ang maliit na kilig ng isang hindi direktang halik. Kalaunan, uminom sila ng fizzy ramyun at sabay na nagtawanan, sinusubukang gawing walang katapusan ang gabi. Sa huli ay huminto sila sa isang puno na sinasabing nagpapala sa mga magiging mag-asawa. Habang nakapikit si Yuzuki at same time na nagdarasal, tahimik na pinagmamasdan siya ni Chitose ng may halong init at kalungkutan. Gayunpaman, nasira ang kapaligiran nang dumating ang talunan mula sa yakon at itinomba si Yuzuki sa lupa. Habang sinusubukan ni Chitose na tulungan siyang makatayo, sinipa niya ito, dahilan para matamba ito sa ibabaw niya. Habang nakahawak si Yuzuki sa kanya, naramdaman ni Chitose ang panginginig nito dahil sa pandiwang panggigipit na paulit-ulit na ginagawa ng talunan sa kanya. Nang sandaling iyon, dumating ang boss at tinawag si Yuzuki bago gumawa ng walang galang at tahasang pagbabanta at ipaalala kay Yuzuki ang kanyang nakaraan.
Bagamat gustong-gusto ni Chitose na ilabas ang kanyang madilim at marahas na panig sa pamamagitan ng pag-atake sa boss, pinigilan niya ang sarili na tuparin ang kanyang pangako at maiwasan ang panganib. Sa halip na lumaban, matalino siyang sumigaw na parang duwag at sinabing inaatake siya ng mga tulisan, na matagumpay na nakakuha ng atensyon ng pulisya. Agad na tumakas ang mga tulisan, at napagtanto ni Chitose na kung minsan ang pinakamalalaking bagay na magagawa mo ay ipahiya ang iyong sarili upang protektahan ang iyong kasintahan. Pagkalipas ng isang araw, nakita ni Chitose si Tomoya sa isang restaurant, na labis na nasaktan sa buhay simula nang mag-enjoy si Chitose sa isang festival date kasama si Yuzoki na nakasuot ng yukata. Pagkatapos ay itinuro niya kung gaano kabihira para sa kanya ang lumiban sa paaralan, ngunit binaliwala ito ni Chitose at sinabing labis niyang pinag-aaralan ang mga bagay-bagay. Iginiit ni Tomoya na nag-aalala lamang siya, ngunit sinabihan siya ni Chitose na mag-alala tungkol sa kanyang sarili at subukang gumawa ng hakbang laban kay Yuzoki sa halip na pumunta sa mga litrato nito sa gabi. Inilista ni Chitose ang mga hakbang na dapat niyang sundin upang gawin ito, at nang tanungin ni Tomoya kung ano ang gagawin niya kung siya ay tatanggihan, iminungkahi ni Chitose na gumawa ng isang malungkot na playlist ng maaga at iyakan ito ng ilang araw hanggang sa makalimutan niya ito. Nasaktan ito ni Tomoya, na gumanti sa kanya na sinasabing madali niya itong nasabi dahil hindi pa siya tunay na umibig. Agad niyang pinagsisihan ang pagsasabi nito at humingi ng tawad, ngunit sinabihan siya ni Chitose na huwag mag-alala. Nang gabing iyon, nag-text si Chitose kay Yuzoki at nagbiro tungkol sa pagkakasakit nito, at tinatanong kung makakatulong ang mahiwagang wand nito para gamaan ang pakiramdam niya. Sinabi niya na subukan na lang muna nila ito bago sabihin sa kanya na kalimutan ang bersyon niya na nakita niya kahapon. Habang nag-uusap sila ng walang katiyakan, tinanong ni Chitose kung kumusta na ang mga isda at sumagot siya na mahal niya sila, ngunit dahil ipinangalan niya ang mga ito sa kanya, tila sinasabi niyang mahal niya si Chitose. Sinabihan siya ni Chitose na sabihin ito ng maayos or maliligaw siya ng pagkakaintindi, ngunit sinabi niya na gusto niya iyon kahit man lang ngayong gabi. Inisip ni Chitose na hindi pa siya bumabalik sa kanyang karaniwang sarili at upang subukan siya, tinanong niya kung gusto ba talaga nitong maging kasintahan niya. Nang sumagot siya na hindi, natuwa siya na hindi pa siya nawawala ng buong kahinahunan. Kinabukasan, nakahinga ng maluwag si Chitose nang makitang bumalik na sa klase si Yuzoki at umaarte ng mas katulad ng kanyang sarili. Nang sandaling iyon, pumasok sina Nozona at Atumo at habang nadadaanan nila si Yuzoki, aksidenteng natamba ng babae ang kanyang mesa at nahulog ang mga larawan ng kanyang date kasama si Chitose. Tumalon si Yuzoki para pagtakpan sila, ngunit nakita ni Nozona na tila nahihiya siyang aminin ng hayagan ang katotohanang kasintahan siya ni Chitose. Gayunpaman, matapos makita ang guilt sa kanyang mga mata, napagtanto niya na ito ay dahil hindi alam ni Yoko ang tungkol sa date. Pinagsabihan niya ito ng pagiging walang galang at sinabing ang isang taong tulad niya ay hindi talaga karapat-dapat kay Chitose. Nang araw na iyon, sumama si Kinte sa kanila sa isang ramen shop at agad na naramdaman ang tensyon sa pagitan ng mga babae. Kalaunan, tinanong ni Yoko si Yuzoki kung ano ang ginagawa niya, ang pagpunta sa mga romantikong date at paghawak ng kamay kay Chitose kahit na dapat ay peke lang. Tinanong niya na kung kailangan niya ng kahit sinong kasintahan, bakit hindi si Kinte or si Kaito. Tinanong kung hahawakan din ba niya ang kanilang mga kamay. Inamin ni Yuzoki na hindi niya gagawin iyon, kaya idineklara ni Yoko si Yuzoki na kanyang sukdulang karibal. Nang tangkaing itanggi ni Yuzoki na may nararamdaman siya para kay Chitose, sinabi ni Yoko na nangunguna na siya dahil mas kilala niya si Chitose. Napangisi si Yuzoki nang marinig ito bago tinanggap ang kanyang karibal. Nang sandaling iyon, ibinaling ni Yoko ang kanyang atensyon kay Chitose at pinagalitan ito dahil sa pagpunta sa mga cute na date gayong dapat sana ay ginugol niya ang kanyang oras sa pag-alis sa stalker. Para pantayan ang sitwasyon, sinabi niya rito na dadalo ito sa susunod na festival kasama si Chitose na nakasuot ng yukata tulad ng ginawa niya kay Yuzoki, at wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ito. Kinabukasan, pumasok si Yuzoki sa klase kasama si Chitose ngunit nadatnan niyang nakatitig sa kanya ang lahat ng mga estudyante sa isang mapang-asar na paraan. Lumapit si Nozona at ipinakita kay Yuzoki ang isang larawan mula sa kanyang mga araw sa middle school kasama ang parehong tulisan na nanggulo sa kanya.
Sinabihan niya itong tanggalin ang kanyang pekeng Miss Perfect mask dahil isa lamang siyang babae na nakikipaglaro sa mga matatandang lalaki. Nahiya si Yuzoki noong una, ngunit nang itulak ni Nozona ang kanyang mga limitasyon, sumagot siya pabalik at inakusahan siyang stalker. Ipinaliwanag niya kung paano naaayon ang lahat sa kanyang pagiging nasa laro nang ninakaw ang kanyang sapatos at inakusahan siyang nakikipagtulungan sa mga yakon. Nang mas mapilit pa si Yuzoki, inihampas ni Nozona ang kanyang telepono sa sahig at sinabing kahit na maaaring hindi siya ang pinakamabait, hindi siya kailanman magpapakababa ng ganito. Bago pa lumala ang sitwasyon, pinigilan ni Chitose si Yuzoki habang ipinaliwanag ni Atumo na nasa laro si Nozona dahil malaking tagahanga siya ng laro ni Yuzoki. Sa sandaling iyon, pumasok si Kuranosuke para simulan ang pagsusulit habang si Yuzoki ay tumatakbo palayo ng may panghihinayang. Sinundan siya ni Chitose at sinubukang pasayahin siya gamit ang kanyang mga cheesy joke, ngunit hindi ito gumana. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang magagawa niya para gamaan ang pakiramdam niya. Kaya, sinabi ni Yuzoki na gusto niyang marinig siyang kumanta. Habang nagsisimulang humimig si Chitose, tumigil sa pag-iyak si Yuzoki at bumalik sa klase habang nanatili siya sa likod at isinusumpa ang sarili dahil sa hindi niya natapos na paghihirap nito. Pagkatapos ng klase, nagmamadaling pumunta si Kaito kay Chitose na parang malapit ng maguno ang mundo at ipinaalam sa kanya na isang buong pangkat ng mga estudyante ng yakan ang nagkakampo sa labas ng paaralan na naghihintay na mabangga siya at si Yuzoki. Sinabihan ni Chitose ang barkada na umuwi na habang siya at si Yuzoki ay naghihintay na lamang dahil kumbinsido silang mag-asawa rin ang mga delinkwent at aalis din. Sa kasamaang palad, napatunayan nilang kahit papaano ay mas marami pa silang walang trabaho kaysa sa inaasahan at matigas ang ulong na natili sa labas ng ilang oras kahit nasa gitna ng malakas na ulan. Kalaunan, nagpa siya si Chitose na oras na para umalis, sinisiguro kay Yuzoki na mayroon na siyang plano. Sa sandaling lumabas sila, pinalibutan sila ng mga tulisan ng yakan at nagsimulang paandaran ang kanilang mga bibig. Humakbang si Chitose sa harap ni Yuzoki at nagsimulang magngingit-ngit sa galit, sinasamantala ang pinuno gamit ang mga pinakawalang galang na pang-iinsulto sa palaruan na maiisip hanggang sa tuluyang sumugod ang lalaki at hinawakan ito sa kwelyo. Sakto sa oras, nagpakita si Kuranosuke at humakbang sa pagitan nila. Nang sinubukan siyang kalabanan ng isang maton, walang kahirap-hirap siyang tiniklop ni Kuranosuke. Sinabi niya na dating kabilang siya sa yakan ngunit nandidiri siya sa kung gaano sila naging mahina. Nang magbanta ang pinuno na ire-report siya, mahinahong sinabi ni Kuranosuke na hindi siya ang sumunod sa mga walang kwentang patakaran at ang mga maton ay umatras. Pagkatapos, nagtaka si Yuzoki kung kasalanan ba niya ang lahat ng ito ngunit tiniyak sa kanya ni Chitose na hindi. Gayunpaman, sa halip na umuwi, kumapit siya sa kanya at inamin na ayaw niyang magpalipis ng gabi ng mag-isa at nagtatanong kung isasama ba siya nito sa bahay niya. Nang gabing iyon, nakaupo si Yuzoki sa ganap na kadiliman, basang-basa mula ulo hanggang paa dahil sa ulan. Pinatuyo ni Chitose ang kanyang buhok gamit ang isang tuwalya bago umupo sa tabi niya na alam na niya kung saan patungo ang lahat ng ito. Sumandal si Yuzoki sa kanya at pagkatapos ay inabot ang mukha nito at yumuko para sa isang halik. Bigla na lang, idiniin siya ni Chitose sa sofa at nagsimulang matakot siya nang umiiyak, nagmamakaawa na tumigil na siya. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang harapin ang sirang bersyon niya sa harap niya at gusto niyang bumalik ang matalas ang dila, nakakatakot at may kumpiyansang si Yuzoki, na masyadong matigas ang ulo para hayaang manalo ang takot. Nagalit siya nang marinig ito, kaya sinipa niya si Chitose sa mga holen at pinakawalan niya ang pinaka-nakakahiya na sigaw na alam ng sangkatauhan. Nang gabing iyon, sinabi sa kanya ni Chitose na maaari niyang pag-usapan ito kung gusto niya. Pagkatapos ay nagbahagi si Yuzoki ng ilang kaalaman mula sa kanyang nakaraan, sinasabing noong nasa middle school pa lamang, hindi siya ang pinakamaganda na babae, ngunit talagang matalino siya. Alam niya kung paano ngumiti para makaiwas sa gulo sa lahat ng tao. Sa kabila ng pagnanais ng lahat ng piraso ng kanyang matamis na asset, nakasurvive pa rin siya. Iyon ay hanggang sa isang senior, si Yan Ashida, ang naging interesado sa kanya. Napagpasyahan niya na si Yuzoki ay magiging kanya, ngunit tinanggihan siya nito ng walang pag-aalinlangan, na nasaktan ang kanyang marupok na ego bilang lalaki. Sinubukan niyang pilitin ang sarili sa kanya at nang lumaban ito, sinampal niya ito sa mukha.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natigilan siya at hindi na nakalaban habang nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang iba pang mga delinkwenteng nakatayo roon at tumatawa sa kanya na parang ito ang pinaka-nakakatawang bagay na nakita nila, at ang pangyayaring iyon ay naging isang panghabang buhay na trauma para sa kanya. Matapos marinig ang kanyang sinabi, niyakap ni Chitose si Yuzuki at sinabi sa kanya na nagpapasalamat siya na nanatili itong matatag sa kabila ng lahat ng iyon. Ang pagkarinig sa mga salitang iyon ay sumira sa anumang pader na natitira sa kanya at ibinaon niya ang sarili kay Chitose bago umiyak ng husto. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagiging bayani niya at inalok pa siyang makipaghiwalay sa kanya ngayong gabi, ngunit ipinaalala niya sa kanya kung paano niya siya sinipa kanina at nagpas siyang hindi ito tanggapin. Kalaunan, nagluluto si Chitose ng hapunan habang naligo si Yuzuki. Tinanong niya kung gusto niyang sumama sa kanya, ngunit palagi niyang tinatanggihan ang alok niya. Pagkatapos ay nagkomento siya na ang shampoo at hair dryer na ginagamit niya ay talagang maganda, kaya isiniwalat ni Chitose na inirekomenda sila ni Yoko at Yoa, na ikinaiinis niya. Pagkatapos maligo, lumabas siya nang nakasuot ng mga damit na magpapabaliw sa sino mang lalaki at ipakita kay Chitose kung sino ang boss. Nang gabing iyon, tinanong siya ni Yuzuki kung umibig na ba siya dahil hindi niya alam ang konseptong iyon. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga lalaking lumalapit sa kanya ay interesado lamang sa gawa-gawang bersyon na ipinapakita niya sa kanila at hindi kung sino siya sa ilalim. Naalala ni Chitose na tuwing tag-araw noong bata pa siya, may isang babaeng kasama niya at kalaunan ay napaibig niya ito. Gayunpaman, isang araw ay nawala ito ng walang bakas at iyon na ang katapusan ng kanyang puppy love. Nagkomento si Yuzuki na naging mas mabuti pala ito dahil hindi niya kailanman nawala ang perpektong ideya kung sino siya. Habang natutulog si Yuzuki sa tabi niya, iniisip niya kung babalikan niya ang gabing ito sa parehong paraan na ginagawa niya kasama ang babaeng iyon. Kinabukasan, nagising si Chitose at nakitang nakaalis na si Yuzuki. Habang papunta sa paaralan, nakasalubong niya si Yoa na napansin ang isang sulat na may lipstick sa kanyang leeg. Binatikos siya nito dahil sa pagiging playboy, na naglilibot-libot sa mga babaeng kalokohan gabi-gabi, ngunit tiniyak niya rito na walang nangyari. Pagbalik sa klase, napansin ni Chitose na sa wakas ay nagsimula na si Yuzuki sa kanyang matagal nang inaasam na pagbuo ng karakter at sa halip na magpanggap na walang nangyari, sinimulan niyang linisin ang emosyonal na gulo na iniwan niya. Ang una niyang pinuntahan ay si Nozo na kung saan taos-puso niyang hinihingi ng tawad ang masasakit na bagay na sinabi niya, habang pinasasalamatan din ito sa pagpapakita upang suportahan ang kanyang laro ng basketball. Nang matapos iyon, nakita niya sina Kaito at Yoko sa isang restoran upang ibalita na opisyal nang natapos ang petsa ng pagtatapos ng pekeng kontrata sa pakikipag-date. Ipinaliwanag niya na tapos na siya sa pagtatago sa likod ni Chitose at plano niyang harapin mismo ang mga delinkwenteng yakon. Nangako siya na malapit na nilang makita ang taong mahal nila sa kanya kapag natapos na ang lahat bago umalis. Kalaunan, nakipagkita si Chitose kay Tomoya para magkape at casual na sinabi na nagpalipis si Yuzuki ng gabi sa bahay nito. Ang kawawang Tomoya ay natapon ang kape kahit saan matapos marinig ito at biglang naisip niya ang pinakahalatang conclusion, ngunit sinabi sa kanya ni Chitose na hindi iyon ang nangyari. Ipinaliwanag niya na walang nangyari at opisyal nang tapos ang pekeng relasyon. Nang makitang mukhang mas nalilito si Tomoya kaysa sa isang taong sinusubukang intindihin ang family tree sa Apothecary Diaries, sa wakas ay ikinwento ni Chitose ang lahat tungkol sa nakaraan ni Yuzuki at ang trauma na dinadala nito sa loob ng maraming taon. Nagpasalamat si Tomoya kay Chitose sa pagtitiwala sa kanya ng isang bagay na napaka-personal at tahimik na napagtanto na hindi pa siya handa na maging ang uri ng taong kakailanganin ni Yuzuki sa kanyang tabi. Nang araw na iyon, nakasalubong ni Chitose si Asoka at gaya ng dati, nagkaroon ng isa pang libreng sesyon ng therapy ang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito, si Asoka ang naglalabas ng sama ng loob habang inaamin niyang lubos siyang nahihirapan sa pagitan ng pananatili sa kanilang bayan magpakailanman at paghabol sa isang bagong buhay sa Tokyo. Pareho niyang mahal at kinamumuhian ang lungsod, na lubos na nauunawaan ni Chitose dahil halos lahat ng lumaki sa kanilang bayan ay kalaunan ay nagkakaroon ng malubhang kaso ng marahil ay Tokyo Fixes Everything Syndrome. Ang pagkarinig sa isang mahinahong tulad ni Asoka na nakikipagbuno sa parehong mga iniisip ay kakaibang nakapagpagaan sa kanya.
Nang banggitin ni Ahsoka si Yuzoki, gumawa si Chitose ng isang bagay na hindi pangkaraniwan at itinatago ang lahat sa kanyang sarili. Sa halip na ibahagi ang buong kwento tulad ng dati niyang ginagawa, nagpasya siyang oras na para simulan ang pagsanay sa buhay nang hindi palaging kasama si Ahsoka para ilabas ang kanyang mga iniisip. Pinagnilayan ni Yuzoki ang kanyang buhay at napagtanto na mula pa noong siya ay bata pa, alam niyang espesyal siya. Ngunit natutunan din niya sa murang edad na ang pagiging espesyal lamang ay lalo lamang nagpapahirap sa buhay. Upang patuloy na sumulong, nagtago siya sa likod ng iba't ibang maskara at nagsikap na palaging maging ang pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili. Gayunpaman, nang atakihin siya ni Yan Ashida noong nasa middle school siya, natuklasan niya na wala siyang anumang laman sa loob niya na makakatulong sa kanya na labanan ito. Hindi siya maaaring umasa sa pagmamataas, determinasyon, or kahit sa pagmamahal para pigilan ang sarili na sumuko, na nag-iiwan sa kanya na pakiramdam ay walang laman kahit na naniniwala ang lahat na nasa kanya ang lahat. Nagbago ito nang makilala niya si Haru sa isang laro ng basketball sa middle school. Kahit na si Haru ay ganap na natalo, palagi siyang bumabangon ng nakangiti, nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata sa kanyang layunin, at hindi tumitigil sa pagtakbo pasulong. Dahil sa inspirasyon ni Haru, nagpasya si Yuzoki na pumasok sa Fuji Shihai, kung saan nakilala rin niya si Chitose, isang lalaki na sa una ay pinaniniwalaan niyang katulad niya dahil tila kaya nitong gawin ang lahat ng madali habang itinatago ang parehong tahimik na kawalan na nararamdaman niya sa loob. Gayunpaman, sa nakalipas na 2 buwan, napagtanto niyang ganap siyang mali. Bagamat sinabi sa kanya ni Chitose na sila ay magkapareho, nakakakita siya ng isang taong palaging pumipili ng mas mahirap na landas, inilalagay ang kanyang sarili sa bawat hamon, at patuloy na sumusulong habang binabasag ang bawat pader sa harap niya. Sa halip na maingat siyang protektahan tulad ng prinsipeng inaakala niya noon, pinilit siya nitong harapin ang traumang tinatakasan niya. Gayunpaman, kahit papaano, dahil sa mahirap na pamumuhay na iyon, nais niyang maging isang taong kayang mamuhay ng kasing ganda ng prinsipeng iyon. Kalaunan, habang naglalakad pa uwi ng mag-isa, hinarang si Yuzoki sa isang parke ni Yan Ashida, ang parehong talunan na nagpatroma sa kanya ilang taon na ang nakalilipas. Inaangkin niyang gusto niyang tapusin ang kanyang sinimulan matapos maniwala sa mga tsismis tungkol sa kanya. Tumanggi si Yuzoki na umatras at matatag na idineklara na ang mga tsismis ay hindi totoo at siya ay selyado pa rin ng pabrika at buo ang warranty, kaya ang isang tulad niya ay hindi kailanman magkakaroon ng lugar sa kanyang puso. Nagsimula siyang madaig ng takot, ngunit naalala niya ang lahat ng tulong ni Chitose na matuklasan at buong pagmamalaking idineklara na siya ang kasintahan ni Chitose bago tinawag si Yan Ashita na isang duwag na hindi siya kailanman mahahawakan. Sa sandaling iyon, dumating si Chitose, ngunit sa halip na lumaban kaagad, hinayaan ng lokal na lalaki na bugbugin siya ni Yan Ashida habang itinatala ni Kazaki ang buong pambubugbog bilang ebidensya. Nang magbanta si Yan Ashida na tatapusin si Chitose maliban kung pumayag si Yuzoki na maging kanya, mahinahong sinabi sa kanya ni Chitose na sakit lamang ito at ipinaalala sa kanya na huwag hayaang sakupin nito ang kanyang puso at isipan. Nang maipakita na ni Kazaki ang lahat sa kamera, tumayo si Chitose at isiniwalat na ang kanyang mga taon bilang isang manlalaro ng baseball ay talagang nagbigay sa kanya ng ilang malalakas na biceps, kung wala ng iba pa. Ipinaliwanag niya na ang karahasan ay hindi nagpapalakas sa isang tao at lumaban lamang siya pagkatapos makakuha ng katwiran para sa pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos ay binalaan niya si Yan Ashida na kung lalapit pa siya rito, gagamitin niya ang lahat ng paraan para sirain ito, at sa huli ay mapipilitan ang maton na mangakong hindi na niya lalapitin si Yuzoki. Napaiyak si Yuzoki at sinuntok ang katawan ni Chitose, tinawag itong talunan dahil hinayaan niyang masaktan ang sarili kahit na mayroon na siyang sapat na dahilan para lumaban matapos siyang hampasin ni Yan Ashida. Tinanong niya kung bakit siya pumunta para iligtas, at pabirong sumagot si Chitose na hindi naman siya opisyal na nakipaghiwalay sa kanya, kaya tinawag na naman siyang walang isip ni Yuzoki. Nang gabing iyon, habang naglalakad mag-isa sa pampang ng ilog, hinarang si Yuzoki ni Tomoya, ang estudyanteng tinuturuan ni Chitose. Inaangkin na bina-blackmail siya ni Chitose gamit ang isang nakakainis na larawan, sinabi ni Tomoya sa kanya na sa wakas ay may dahilan na siya para humingi ng tulong sa kanya.
Mabilis na napagtanto ni Yuzoki na pinaghihinalaan na ni Chitose na si Tomoya ang stalker noon pa man at sinusubukang ibalik siya sa tamang landas. Sa halip na umasa sa kanya, sinira ni Yuzoki ang perpektong imaheng nilikha ni Tomoya tungkol sa kanya sa pamamagitan ng prangkang pag-amin na isa lamang siyang normal na babae na nagkakaroon ng regla, nagiging mainitan ang ulo, at nilalaro pa ang kanyang pusa habang iniisip ang lalaking gusto niya. Dahil sa takot na hindi siya katulad ng pantasya na kanyang naisip, nawalan ng kontrol si Tomoya at sumugod sa kanya. Ngunit mahinahong sinipa siya ni Yuzoki sa kanyang mga bola-bola. Nang sandaling iyon, dumating si Chitose at isiniwalat na pinaghihinalaan na niya si Tomoya mula pa sa simula. Matapos mapagtanto na sina Tomoya at Haru lamang ang nakakaalam tungkol sa kanyang petsa sa pista kasama si Yuzoki bago pa dumating ang mga estudyante ng Yekan High, gumawa si Chitose ng isang patibong sa pamamagitan ng pagpapaniwala kay Tomoya na kumuha siya ng mga larawan ni Yuzoki na may pananagutan, gayong ang larawan ay talagang kay Kinta na nagbibihis. Kinumpirma ng mga aksyon ni Tomoya ang katotohanan, at inilantad siya ni Chitose sa lahat. Kabilang dito ang pagtatanim ng mga larawan, pagpapadala sa mga lalaki ng Yakonhai na sunduin si Yuzoki, at ang pagkahuli sa dashcam ng kanyang pamilya, na iniwan siyang walang takas. Bago matapos ang lahat, sinabihan ni Chitose si Tomoya na itigil ang pag-shortcut, mag-ipon ng lakas ng loob na tapat na aminin ang kanyang nararamdaman, at kung sakaling madurog ang kanyang puso, sumulat ng isang tula at gawin itong isang madamdaming punk rock na kanta. Nang gabing iyon, magkasamang umuwi sina Chitose at Yuzoki matapos ang kanilang 2 linggong pekeng relasyon. Nakatayo sa labas ng kanyang bahay, hiniling ni Yuzoki na maghintay pa ng 1 minuto bago siya biglang halikan. Nagbiro si Chitose na kung ito ay isang gantimpala, lumampas siya ng humigit kumulang 3 sentimetro, ngunit binati siya ni Yuzoki ng maligayang kaarawan. Isang flashback ang nagpapakita ng isang batang si Chitose na naglalakad pa uwi ng magkahawak kamay kay Asoka habang nakatingala sa buwan. Iniisip niya na tahimik nitong nililiwanagan ang kadiliman, dinadala ang mga pag-asa at panalangin ng mga tao, at binabantayan ang lahat, iniisip kung maaari ba siyang maging isang taong katulad nito. Sa kasalukuyan, ganap na nabigla si Chitose nang pumasok si Asoka sa kanyang silid-aralan bilang isa sa mga tagapayo sa isang sesyon ng gabay sa karera. Sa sandaling mapansin niya ito, kinawayan niya ito ng palihim, at kahit nahihiyang kumaway ito pabalik, agad na naintindihan ng mga babae mula sa kanyang grupo ang kanilang pinag-uusapan, naiwan silang nakatitig sa dalawa ng may inggit na nagpasiklab sa buong silid-aralan. Matapos ipakilala ang sarili, hiniling ni Asoka sa lahat na maghati-hati sa mga grupo bago simulan ang talakayan. Ang panonood kay Asoka na umakto na parang isang ordinaryong babae sa halip na sa kanyang karaniwang nag-iisang loner ay nag-iwan kay Chitose ng kakaibang pakiramdam na malayo ang loob. Bago pa man makapagsimula ng maayos ang talakayan, agad na kinulit ng investigation squad si Chitose ng mga tanong tungkol kay Asoka, ngunit iginiit niya na walang nangyayari. Nang sumali sa grupo sina Asoka at ang kanyang simp, si Aquino, at sinimulan nila ang talakayan tungkol sa mga plano ng lahat pagkatapos ng graduation at kung balak ba nilang manatili sa lungsod or lumipat. Nang tanungin tungkol sa kanyang sariling kinabukasan, inamin ni Asoka na hindi pa rin siya makapagdesisyon kung mananatili ba siya sa kanilang lungsod or lilipat sa Tokyo. Agad na inalok ni Aquino na isama siya. Ngunit nagbiro si Asoka na maaaring isaalang-alang niya ito kung bibilhan siya nito ng apartment, ngunit mabilis siyang pinatahimik matapos niyang imungkahi na maaari silang tumira doon ng magkasama. Sa panunood ng kanilang mapaglarong barwan, tahimik na pinipilit ni Chitose na itago ang kanyang pagkadismaya, hindi sigurado kung ito ay mas nakatuon kay Asoka or sa kanyang sarili. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Chitose si Asoka, at nang matagpuan niya ito, sinabi niya kay Aquino na uuwi na lang siya kasama si Chitose. Nagkunwari siyang nakalimutan niya ang kanyang payong para lang makapaghati sila sa kanya, na nagpapaisip kay Chitose na hindi naman ganoon kasama ang mga araw ng tag-ulan. Habang magkasama silang naglalakad, nagbiro si Asoka na dapat silang magdala ng kalahati ng payong. Gayunpaman, nang ituro ni Chitose na mabasa siya, pabiro niyang ipinaalala sa kanya na ang mga basang babae ay dapat natipon niya. Agad itong nagpatawa sa kanya at nagpabalik sa kanyang karaniwang sarili. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng babae na tila hindi pang karaniwang malayo siya sa panahon ng sesyon ng gabay sa karera.
Inamin din niya na ang paggugol ng oras sa kanyang silid-aralan ay nagpaisip sa kanya na sana ay isa siya sa mga kaklase niya, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling maaasahang senior nito. Pagkatapos ay nagtaka ang dalawa kung gaano kaiba ang mga bagay-bagay kung pareho sila ng edad bago sumang-ayon na malamang na hindi sila magiging ganito kalapit. Nang tanungin ni Chitose kung nakapagdesisyon na ba siya sa pagitan ng Tokyo at ng kanilang lungsod, ang Fukui, tumanggi si Asoka na sumagot dahil ang pakikipag-usap sa kanya ay lalo lamang magpapaalangan sa kanya. Nang mapagtanto na malapit na siyang magdesisyon, pabiro siyang sinabi ni Chitose na kung sakaling gusto niyang tumakas kasama niya, dapat niyang palihim na hawakan ang kanyang kaliwang tainga bilang senyales na nag-iiwan kay Asoka na tahimik na natataranta. Maya-maya, nagpapahinga si Chitose sa bahay nang biglang tumunog ang kanyang doorbell nang walang tigil. Binuksan niya ang pinto at inilantad ang dalawang nangungunang kandidato sa Weifu Olympics, na masayang nagpakilala bilang isang voluntaryong serbisyo sa pagsasanay sa gawaing bahay. Pagkatapos ay pumasok sila habang may dalang mga bag na puno ng mga sangkap. Maya-maya ay buong pagmamalaking nagpapakita si Yoko na nakasuot ng apron, na nag-udyok kay Chitose na magbiro na parang bagong kasal na gustong kumuha ng mga leksyon sa pagluluto, na nagpamula sa kanya sa tuwa. Bago pa niya masiyahan sa papuri, tinawag ni Yowa si Chitose para tulungan siyang maghanda bago siya magsimulang magluto, casual na nagnanakaw ng mas maraming relationship points at iniwan si Yoko na nakasimangot dahil sa atensyon. Naalala ni Chitose na nagdiborsyo ang kanyang mga magulang noong bata pa siya at ginugugol ang halos lahat ng kanilang oras sa pagtatrabaho, kaya bihira silang magsalo sa pagkain. Ang paglalakad pauwi at pag-amoy ng curry mula sa ibang mga bahay ay palaging nag-iiwan ng kawalan sa kanyang katawan, na nagpapaisip sa kanya na malamang napansin ni Yowa ang mga malungkot na gabing iyon ilang taon na ang nakalilipas at tahimik na nagsimulang lumapit para magluto para sa kanya. Samantala, halos hindi nakakain ng nilagang itlog si Yoko habang si Yowa ay walang kahirap-hirap na naghahanda ng hapunan at natural na pinupuno ang plato ni Chitose. Hindi may tago ang kanyang selos, nagreklamo si Yoko na parang asawang numero 1 ang kilos ni Yowa, na nag-iwan kay Yowa na hindi sigurado kung paano sasagot habang sinabi ni Chitose na ito ay dahil lamang sa mayroon siyang napakamapag-arugang aura. Sinabi ni Yoko na si Yowa ay may kakayahang kaya niyang magsimulang mamuhay ng mag-isa bukas, ngunit inamin ni Yowa na mabilis siyang malulungkot. Nang tanungin kung nalulungkot ba si Chitose sa pamumuhay ng mag-isa, narinig ni Yoko na tahimik niyang inamin na nalulungkot siya, idinagdag na lagi siyang masaya tuwing pumupunta sila. Kalaunan, inihatid ni Chitose ang mga babae pauwi at inamin ni Yoko na ang pag-iisip tungkol sa pag-alis ni Nakazaki at Yuzuki sa Fukui balang araw ay nagpapalungkot sa kanya. Napagtanto ni Chitose na naabot na nila ang edad kung saan nagiging totoo ang mga ganitong paghihiwalay, at tahimik niyang inaasahan na pinahahalagahan ng lahat ang oras na mayroon pa silang magkasama. Kalaunan, tumungo si Chitose sa sports field para maglaro ng catch-up kasama si Haro. Habang hinahagis ang bola pabalik-balik, tapat niyang sinabi rito na ang paborito niyang bahagi ay iyong tunay na mahilig sa baseball, habang inaamin naman ni Chitose na hindi siya nagsasawa rito. Maya-maya lang, dumating ang ilang miyembro ng dating baseball team ni Chitose. Matapos siyang makitang maglaro, hiniling nila sa kanya na bumalik, inamin na napagtanto lang nila kung ano ang nawala sa kanila pagkatapos niyang umalis. Tinanggihan sila ni Chitose, ipinaliwanag na halos isang taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa koponan at ang kanyang batang ay kinakalawang na. Ngunit iginiit nila na mahilig pa rin siya sa baseball. Agad na pumasok si Haro, ipinaalala sa kanila na hindi sila nagtagal at hinayaan siyang umalis sa una bago idineklara na siya ang kanyang catch partner ngayon. Sa sandaling iyon, inihagis ni Atumo ang isang fastball kay Chitose, na madaling nasalo ito. Lumapit siya sa baseball team at kinutya sila dahil sa pagpapaalis sa isang mahuhusay na manlalaro. Kinausap niya si Chitose ng kaunti at, habang paalis, napansin ang mga kamay ni Chitose. Casual niyang sinabihan ito na itigil ang pagsasanay sa kanyang batang swings at umalis na nagpapahiwatig na napagtanto na niya na si Chitose ay patuloy na nagpa-practice ng palihim. Kinabukasan, nag-alok si Yowa na pumunta at magluto muli ng hapunan habang inaanyayahan ni Yoko si Chitose na panoorin ang pagsasanay ng softball team. Bago pa man siya makasagot sa alinman sa kanila, biglang nagpakita si Asoka at matapang na niyaya siyang makipag-date sa kanya.
Pagkatapos ng klase, isinama ni Ahsoka si Chitose sa isang date kung saan tinanong ni Chitose kung bakit kailangan ngayon. Pabiro niyang sinagot na hindi siya gumagawa ng mga plano para bukas bago ipinaliwanag na ito lang ang oras na pareho silang mag-aaral. Inamin ni Chitose na lagi niyang iniisip na siya ang mawawalan ng kontrol at unang yayayain siyang lumabas, ngunit sumagot si Ahsoka na kung hindi niya nalaman kung sino talaga siya, tahimik na sana siyang nawala sa buhay niya bilang misteryosong babae niya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na pagkatapos bumisita sa kanyang silid-aralan, hindi siya makatulog hanggang sa napagtanto niyang gusto niyang gugulin ang kanyang kabataan kasama siya. Nagbiro si Chitose na tila mas gusto pa niya ito kaysa sa inaakala niya, kaya mahinahon niyang inamin na matagal na niya itong mahal. Napagpasyahan nilang magsimula sa isang tipikal na date sa paaralan at tumungo sa isang 24 na oras na manga cafe. Doon, sinubukan ni Chitose na mag-book ng magkahiwalay na upuan, ngunit inilipat ito ni Ahsoka sa booth ng magkasintahan sa sahig, iginiit na ang tanging bagay na dapat hatiin ng mga magkasintahan sa isang date ay isang ice pop. Sa loob ng booth, natarante si Chitose sa kung gaano siya kalapit sa upuan, kaya tinukso siya ni Ahsoka dahil sa pagkawala ng kanyang katahimikan bago isiniwalat na ito rin ang kanyang unang date kasama ang isang nakababatang lalaki. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang mga magulang ay mga guro at napakahigpit nila kaya hindi nila siya hinayaan na bumili ng mga merienda sa pista, or gumugol ng oras sa mga lugar tulad ng mga manga cafe. Lumipat sila upang maglaro ng bilyar, ngunit dahil hindi pa nakapaglaro si Ahsoka noon at nahihirapang hawakan ng maayos ang cue, pumasok si Chitose upang pisikal na gabayan ang kanyang postura. Habang pumuesto siya muli, hindi sinasadyang napatingin si Chitose sa kanyang mga asset at namula bago sinabihan siyang ayusin ang kanyang kurbata. Nagpanik siya at habang inaayos niya ito, kinakabahan niyang tinanong kung gaano karami ang nakita niya. Kaya, nagbiro si Chitose sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang turquoise blue ang paborito niyang kulay. Dramatiko siyang nanandyes na hindi na siya kailanman makapag-aasawa, kaya nag-alok si Chitose na akuan ang responsibilidad tulad ng pagiging maginoo ng bawat pangunahing tauhan matapos makakita ng bra. Pagkatapos ay tumungo sila sa isang karaoke room kung saan hiniling ni Ahsoka kay Chitose na kumanta ng isang kanta na nagpapaalala sa kanya ng dating siya. Habang naghahanda siyang kumanta, naalala niya ang pagkikita niya rito pagkatapos niyang umalis sa baseball team, pakiramdam niya ay naliligaw at walang direksyon. Sa pagkakataong iyon, pinalakas niya ang loob ni Chitose gamit ang isang liham na nagsasabing ang mga salita ay may dinakikitang kapangyarihan at umaasang mahahanap niya ang nawawalang piraso sa kanyang buhay. Naalala iyon, pumili si Chitose ng isang kanta tungkol sa pag-alis sa sariling bayan patungo sa isang lungsod ng mga pangarap, umaasang ang mga liriko nito ay makakarating sa puso ni Ahsoka tulad ng dating pag-abot ng mga salita ni Chitose sa kanya. Pagkatapos umalis sa cafe, tinanong siya ni Ahsoka tungkol sa kanyang pangarap, at inamin ni Chitose na ang kanyang pangarap ay dating maging isang star sa Major League Baseball, ngunit ngayon ay naghahanap siya ng bago. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa kanyang pangarap, at sinabi ni Ahsoka na gusto niyang maging isang literary editor dahil ang mga libro ang nagbigay sa kanya ng lakas habang lumalaki. Ipinaliwanag niya na gusto niyang tumulong sa paglikha ng mga kwentong iyon, ngunit nag-aalala siyang napakasimple ng kanyang dahilan, ngunit tiniyak sa kanya ni Chitose na ito ay isang perpektong magandang dahilan upang ituloy ang kanyang pangarap. Tinanong ni Chitose kung gusto niyang pumunta sa Tokyo para doon, kaya inamin ni Ahsoka na kahit mahal niya ang kanyang bayan, kinasusuklaman din niya ito dahil natatakot siyang manatili doon magpakailanman at mahulog sa isang maliit na bayan. Gayunpaman, gusto niyang ipagpaliban muna ang pagpili sa pagitan ng Tokyo at Fukui. Pagkatapos ay sumakay si Chitose sa kanyang motor at tinapik ang likurang upuan para sakyan ni Ahsoka. Nagbiro siya na maaaring maging novelista siya balang araw, kaya masayang sinabi ni Ahsoka na siya ang magiging editor niya. Pagkatapos ay inisip niya ang sarili na natuklasan ng isa sa mga nobela niya sa Tokyo at inimbitahan siya sa isang pulong sa paglalathala ng hindi namamalayan na siya ang may akda. Sinabi sa kanya ni Chitose na kung pipiliin niya ang Tokyo, dapat nilang pahalagahan ang lahat ng mararanasan lamang nila sa Fukui. Kaya, gaano man kalayo ang kanyang lalakbayin, ang kanyang puso ay palaging makakahanap ng daan pabalik. Kalaunan, namili si Chitose kasama sina Yoko, Haru, at Kaito.
At hinikayat ni Yoko si Haru na yakapin ang kanyang pambabaeng panig, ngunit iginiit ng maliit na tibo na hindi siya kaakit-akit. Pumasok si Chitose at inamin na gusto niya itong makitang nakasuot ng pambabaeng damit, kaya dinala siya ni Yoko sa changing room. Nang sa wakas ay lumabas si Haru na mukhang nahihiya, taos-pusong sinabi ni Chitose sa kanya na maganda talaga ang itsura nito, na nag-iwan sa kanya na labis na nasa sabik kaya binili pa rin niya ang damit. Habang kumakain sila pagkatapos, tinanong ni Haru si Chitose kung may nararamdaman ba siya para kay Ahsoka dahil iba ang kinikilos nito kapag kasama siya. Ipinaliwanag ni Chitose na pagkatapos umalis sa baseball team, ang kanyang mga kaibigan ay kumakatawan sa ordinaryong buhay na umaliw sa kanya, ngunit si Ahsoka ay isang taong ganap na kakaiba, na nagpadali sa kanya na magbukas at ilabas ang kanyang mga pagkadismaya. Kalaunan ay binisita ni Chitose ang rooftop ng paaralan kung saan niya nakita si Kuranosuke na nakikipag-usap kay Ahsoka. Matapos niyang ibunyag na pinili ni Ahsoka na manatili sa Fukui at maging isang guro ng Hapon, agad na sinabi ni Chitose na sa tingin niya ay gusto nitong pumunta sa Tokyo at maging isang literary editor. Kalaunan, nakita ni Chitose si Ahsoka sa tabi ng ilog, kung saan inamin nito na mariing tinututulan ng kanyang ama ang pagpunta niya sa Tokyo at ang pagtuloy sa karera sa pag-e-edit. Naniniwala si Ahsoka na hindi niya mababago ang isip nito, kaya nagsimula siyang mag-isip na walang saysay ang paghabol sa isang imposibleng pangarap. Sinabi pa niya na kung mananatili siya sa Fukui, maaari silang mag-date kahit kailan nila gusto, ngunit nadismaya si Chitose sa kung gaano kadali siyang sumuko at prangkang sumagot na mas gugustuhin pa nitong masawi. Sinubukan siyang hikayatin ni Chitose, ngunit iginiit ni Ahsoka na nagpapakita lamang ito ng isang perpektong imahe sa kanya at mahina talaga ito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ginawa ni Chitose ang gagawin ng bawat makatwirang bida at sinipa siya sa isang ilog. Sinabihan niya itong tumigil sa pagrereklamo at ipinaalala sa kanya na una niya itong hinangaan noong nabasa ito ng husto habang pinapangiti ang maliliit na batang lalaki. Iginiit niya na ang kanyang paghanga ay palaging nakabatay sa kabaitan at lakas na ipinakita nito sa katotohanan kaysa sa anumang ilusyon. Pagkatapos, ipinaalala niya sa kanya na siya ang nagturo sa kanya na ang pagsasabi na walang saysay ay nakakabawas ng kulay sa buhay. Sa wakas ay naabot niya ang kanyang mga salita nang umiiyak siyang tinatawag nitong bayani, bagamat agad na sumagot si Chitose na siya ang tunay na bayani bago nagsimulang magwisik ng tubig ang dalawa sa isa't isa. Kinabukasan, tumungo si Chitose sa silid pahingahan ng mga guro upang maghatid ng ilang mga papel, ngunit habang dumadaan sa silid tanggapan, hindi sinasadyang narinig niya ang isang pagpupulong sa pagitan ni Kuranosuke, Ahsoka, at ng kanyang ama, ang chairman ng Facts and Logic. Matatag niyang ipinahayag na napagpasyahan na ang kinabukasan ni Ahsoka dahil mag-aaral siya sa Fukui University at magiging isang lingkod bayan. Hindi na makapanahimak matapos marinig ang pagpapawalang bisa ng kanyang pangarap, sumugod si Chitose sa silid. Bagamat kinwestiyon ni Kuranosuke kung anong karapatan niya na makialam sa isang pribadong usapin ng pamilya, pinayagan siya ni Mr. Nishino na manatili. Tinanong ni Kuranosuke kung tunay nga bang napag-usapan ni Mr. Nishino ang kinabukasan ni Ahsoka sa kanya, ngunit iginiit niya na mas kilala niya ang kanyang anak kaysa kaninuman. Ipinaliwanag niya na ang pagiging isang editor ng nobela ay isang napakakompetitibong karera na may maliit na posibilidad na magtagumpay, at ang paghabol sa gayong pangarap ay maaring mag-iwan sa kanya nang wala nang maipapakita. Tinanong niya si Chitose kung handa siyang suportahan si Ahsoka kung mabago ito, ngunit masasabi lamang ni Chitose na ang mga salita ni Ahsoka ay minsang nakatulong sa kanya sa kanyang pinakamadilim na panahon. Binaliwala ni Mr. Nishino ang argumento, ipinaalala sa kanya kung paano dinurog ng katotohanan ang kanyang sariling pangarap na maging isang propesyonal na manlalaro ng baseball, at sinabing ang kumpiyansa lamang ay hindi maaaring malampasan ang totoong mundo. Naiwang walang sagot, tanging napanood na lang ni Chitose ang pagtatapos ni Kuranosuke sa pulong sa pamamagitan ng pagtatalo sa Fukui University bilang huling pagpipilian ni Ahsoka. Nang gabing iyon, dinala ni Kuranosuke si Chitose sa isang restoran na tinatawag na Akiyoshi dahil nakikita niyang nakakaramdam ng pagkatalo si Chitose. Habang kumakain sila, isiniwalat niya na si Mr. Nishino ay ang kanyang guro sa paaralan maraming taon na ang nakalilipas. Nagulat si Chitose nang malaman na si Kuranosuke ay dating manggugulo, at si Mr. Nishino ang tumulong sa kanya na maibalik sa tamang landas ang kanyang buhay.
Habang ipinaliwanag ni Kuranosuke na ang ama ni Ahsoka ay palaging isang uri ng tao na umaasa sa mga katotohanan at loika, sinabi rin niya kay Chitose na mahirap ang pagiging isang guro dahil nakikita nila ang daan-daang mga estudyante na nabibigo at nakikita ang hindi mabilang na mga pangarap na nagtatapos. Ito ang dahilan kung bakit labis na pinoprotektahan ni Mr. Nishino ang kanyang anak na babae, ngunit ipinaalala rin niya kay Chitose na ang pagpili ng sarili niyang landas ang mahalaga. Bagamat ginabayan siya ni Mr. Nishino, ang pagiging guro ay sarili pa rin niyang desisyon, at hindi niya ito pinagsisihan kailanman. Kinabukasan, nakita ni Ahsoka ang isang babaeng nanliligaw kay Chitose malapit sa mga locker ng paaralan, at pagkaalis ng babae, lumapit ito na mukhang hindi pangkaraniwang bigo sa halip na ang kanyang karaniwang kalmado at misteryosong sarili. Inamin niya na nakita niya si Chitose na nakikipag-usap sa kanyang cute na kaklase habang siya ay natatakot at nasasaktan, at nagreklamo na tuluyan nitong sinira ang eksenang kanyang naisip. Inihayag niya na naisip niya ang kanyang sarili na lumalapit sa kanya, ngunit si Chitose ay nagulat sa kanya na parang isang Johnny Bravo na mahusay magsalita, ngunit sa halip ay naramdaman niyang naiwan siya. Kalaunan, sa kanilang karaniwang lugar, humingi ng tawad si Chitose sa pagpasok sa kanyang pakikipagkita sa kanyang ama bago pa ito handa, ngunit si Ahsoka ay nasa punto na ng kanyang pagkabigo. Inamin ni Chitose na talagang gusto ng kanyang ama ang pinakamabuti para sa kanya, at dahil alam din niya na tama ito tungkol sa mga panganib ng paghabol sa kanyang pangarap, naniniwala siyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko na lamang. Sinabi niya kay Chitose na ayaw na niyang makita siya nito ng ganito dahil ang imahe ng perpektong nakatatandang kapatid na lagi niyang sinisikap na panatilihin ay nasira na. Matapos magpaalam at tawagin ang kanilang oras na magkasama na walang iba kundi isang mapait na alaala sa kanyang album ng buhay, lumakad siya palayo habang inilagay ang kanyang buhok sa likod ng kanyang kaliwang tainga. Kalaunan, nakatagpo ni Chitose sina Quinta at Kazaki sa Burger King at tinanong kung dumaan ba sila sa isang yugto ng paghihimagsik laban sa kanilang mga magulang. Inamin ni Quinta na isinara niya ang kanyang sarili dahil naniniwala siyang hindi siya kailanman maiintindihan ng kanyang mga magulang, at kahit na maaaring alam na ng mga matatanda ang tamang sagot, naniniwala siyang kailangan ng mga kabataan ang kalayaan na makipaglaban at maabot ang kanilang sariling mga sagot. Sa kabilang banda, inamin ni Kazaki na lagi niyang pinipili ang opsyon na mababa ang panganib dahil ang pagsuko sa mga imposibleng pangarap, tulad ng pagiging isang propesyonal na manlalaro ng soccer or paghabol sa isang babaeng hindi kailanman magmamahal sa kanya pabalik, ay pumipigil sa kanya na masaktan. Ang kanilang magkakaibang pananaw ay nakatulong kay Chitose na mapagtanto na si Ahsoka ay palaging namumuhay ng may proteksyon kaya't hindi siya nakahanap ng lakas ng loob na magrebelde, kahit na ang kanyang puso ay palaging may ibang hinahangad. Nang gabing iyon, binisita ni Yuzuki ang apartment ni Chitose na may dalang pagkain, at mga biro na naroon siya upang suriin kung mayroong anumang mga palatandaan na may ibang mga babae na nakapasok sa kanyang silid. Tinanong niya kung nakapagdesisyon na siya sa kanyang kinabukasan, ngunit agad niyang napagtanto na may iba pang bumabagabag sa kanya. Dahil gusto niyang tuluyan na niyang ilabas ang nasa isip niya, inakay ni Yuzuki si Chitose papunta sa kwarto, inaf ang mga ilaw, at agad na pinag-isipan ito ng mali. Sinabi niya sa kanya na patuloy siyang nagsisikap na kumilos ng matalino at lalo lamang pinapakomplikado ang lahat kapag dapat lang niyang sirain ang bawat balakid at basagin ang bawat pader. Pabiro niyang binalaan na kung hindi pa rin niya ito magagawa, lalamunan niya ito mismo. At pagkatapos ngumiti at magpasalamat si Chitose, umalis si Yuzuki, tahimik na inamin habang pauwi na maaaring tinulungan niya lang ang kanyang pinakamalaking karibal. Kinabukasan, maagang pumunta si Chitose sa bahay ni Ahsoka at sinimulang kantahin ang kantang pampatulog sa radyo na napag-usapan nila sa labas ng kanyang bintana para gisingin siya. Sa wakas ay nagpakita si Ahsoka na nakasuot ng pijama, mukhang nalilito at nahihiya. Sinabi sa kanya ni Chitose na natutunan niya ang isang aral na kapag nagpaalam ang isang babae, gusto talaga nitong habulin. At matapos matapang na ipahayag na pumunta siya para iligaw siya, niyaya niya itong makipag-date sa kanya. Natataranta, sinabihan siya ni Ahsoka na maghintay ng mahigit 30 minuto sa isang kalapit na parke habang naghahanda siya. Nang sa wakas ay dumating siya na nakasuot ng maganda at eleganteng damit, tinanong niya si Chitose kung handa na ba siyang isama para sa kanilang date, at masayang kinumpirma ni Chitose na handa na siya.